Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5356-5375. Kabanata 5356. Ledger Yeftero, isang elder ng Yeftero race, nagkamali at na-demote sa lugar na ito. Siya ay naging isang powerhouse na kailangan upang bantayan ang banal na site ng lahi ng Glacium. Nang harapin niya ang pagkubkob ng tatlong mga powerhouse, ang kanyang ekspresyon ay nagdilim habang siya ay sumigaw, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin? Ito ay isang lugar na binabantayan ng sinaunang apat. Hindi ko kayo nakikilala. Maaari ko bang malaman kung bakit ka umaatake kung kailan ito ang unang pagkakataon na magkikita tayo? Sinabi ni Ledger habang humakbang paatras. Gayunpaman, sinagot siya ng mabangis na pag-atake. Bagaman walang malay si Cairo, mabilis ang bilis niya. Sa isang iglap, lumitaw siya bago si Ledger. Wala nang pupunta si Ledger. Itinaas ang kanyang kamay, hinarang niya ang pag-atake ni Cairo. Boom! Ang parehong mga kamao ay bumangga laban sa bawat isa. Agad na basag ang mga braso ni Ledger. Sa sandaling ito, isinaaktibo ni Lemuel ang sining ng Film Surge. Siya ay naging malakas. Isang nakasisilaw na longsword ang lumitaw sa kanyang kamay. Kapag gumawa siya ng isang paglipat, ang genesis ng mga eroplano ay naging energies ng Tayback. Nakakuha siya ng maraming mga landas ng genesis mula kay James. Nililinang din niya at naintindihan ang mga landas ng genesis. Sa kanyang ranggo ng paglilinang, madali niyang maunawaan ang mga landas ng genesis na ito. Ang hindi mabilang na mga landas ng genesis ay naging isang enerhiya ng Tayback. Ang enerhiya ng Tayback na ito ay tinusok sa katawan ni Ledger. Mabilis na dumurog si Ledger. Habang humakbang paatras, tinamaan siya ni Latros. Ang pagharap sa mga pag-atake ng tatlong mga powerhouse, si Ledger, na nasa banal na ranggo ng Celestial, ay hindi mahawakan ito. Di nagtagal, natakpan siya ng mga sugat. Hindi siya nagpatuloy na lumaban. Sa halip, tumakas siya ng madali. Nawala agad ang kanyang katawan. Sa susunod na segundo, nakapasok na siya sa malawak na madilim na mundo. Hayaan mo na siya, sabi ni Kiana nang napapanahon. Noon lamang tumigil ang tatlong powerhouse. Sinabi ni Kiana, hindi siya babalik sa lalong madaling panahon. Hayaan ang pagkakataong ito at masira ang pagbuo. Matapos akong pumasok sa banal na site, kailangan mo lang na tumayo sa labas ng banal na site. Alam ni Kiana na kung pinatay nila si Ledger, ang lahi ng Yeftero ay malalaman na may nangyari sa kanya dahil ang kanyang lamparan ng kaluluwa ay mababawasan. Mas mainam na pabayaan siyang bumalik sa lahi ng Yeftero. Sa ganoong paraan, ang lahi ay makakatanggap ng newsletter. Sa pagitan ng mga salita, ang tingin ni Kiana ay nakarating kay James. Tiningnan din ni Latros si James at sinabing, tumigil sa pag-iwas at masira ang porma sayon. Naglalakad papunta sa pagbuo, sinuri ito ni James. Balisa, tinanong ni Kiana, paano ito? Maaari mo ba itong masira? Matapos tingnan ang pagbuo ng ilang sandali, sinabi ni James, kahit na hindi ko maintindihan ang mga inskripsyon ng lugar na ito, hindi malalim ang mga inskripsyon. Bigyan mo ako ng ilang oras, at maiintindihan ko sila. Pagkatapos, maaari kong masira ang pagbuo. Pagkatapos nito, nakaupo si James sa isang posisyon ng lotus at nagsumite ng isang pagbuo ng oras sa paligid ng kanyang sarili. Sinimulan niyang maunawaan ang mga inskripsyon sa pagbuo ng oras. Makalipas ang ilang araw, ikinakalat niya ang pagbuo ng oras. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, at maraming mahiwagang inskripsyon ang lumitaw mula sa kanyang palad. Ang mga inskripsyon na ito ay pumasok sa pagbuo. Ang malaking porma sayon ay nagsimulang mawala at mawala. Bantayan ang lugar na ito. Huwag pumasok. Matapos sabihin iyon, nagmamadali si Kiana sa banal na site. Si James at ang iba ay hindi pumasok sa lugar na ito. Sa halip, naghintay sila sa labas.
Ganoon din ang ginawa ni Cairo. Tumayo siya sa walang bisa sa labas ng banal na site. Sa parehong mga braso na tumawid sa harap ng kanyang dibdib, tinitigan niya ang layo na may walang laman na mga mata, walang ekspresyon. Tumayo siya na parang Diyos ng digmaan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5357. Cairo ay walang laman. Isang bagay lamang ang alam niya, at iyon ay upang maprotektahan ang prinsesa ng lahi ng Glacium. Kung may sinaktan ang prinsesa, papatayin sila ni Cairo. Sina James, Lemuel, at Latros ay nakaupo sa isang bangin sa labas ng banal na site. Nakatitig sa madilim na espasyo sa malayo, tinanong ni Lemuel, Latros, sa iyong opinyon, kailan darating ang sinaunang apat? Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Latros, ayon sa kakayahan ni Ledger, kailangan lamang niya ng ilang libong taon upang maabot ang sinaunang angkan. Para sa Ledger na bumalik dito ay kukuha ng isa pang 1,000 taon. Iyon ay halos 10,000 taon sa kabuuan. Kung ang lahi ng Yeftero ay nais na ipaalam sa iba pang 3 karera, mas maraming oras. Kaya, aabutin ng halos 20,000 taon para sa mga powerhouse ng sinaunang apat mula sa madilim na mundo na darating. Sinabi ni James, 20,000 taon sa labas ng mundo. Si Kiana ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa pagbuo ng oras, kaya siya ay magtatanam ng mas mahabang oras. Gayunpaman, hindi ko alam kung lalabas siya sa pag-iisa sa oras na ito. Sa pamamagitan ng isang mabibigat na pagpapahayag, sinabi ni Lemuel, maghanda tayo para sa labanan. Nakaka-relax, sinabi ni Latros, sa Cairo sa paligid, hanggat walang anumang mga powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss, walang mangyayari. Kahit na may mga powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss, hindi natatakot na mamatay si Cairo. Dadalhin niya ang mga pag-atake. Kalmado sina Latros at James. Ang layunin lamang ni James ay protektahan ang Kiana. Gayunpaman, kung hindi na niya ito maprotektahan, kailangan niya itong isuko. Pagkatapos ng lahat, hindi niya mapanganib ang kanyang buhay at sumalungat sa sinaunang apat para lamang sa iles. Tulad ng kasabihan, hanggat buhay ang isa, magkakaroon ng hinaharap at pag-asa. Gayunpaman, dahil ipinangako niya si Kiana, kailangan niyang labanan laban sa sinaunang apat pagdating nila. Parin, ang kanyang pisikal na katawan ay malakas. Kahit na hindi niya mapinsala ang mga powerhouse, makatiis siya sa ilan sa kanilang mga pag-atake. Nakatayo, pinakawalan niya ang kanyang mga kalamnan at sinabing, gagamitin ko ang pagkakataong ito upang sanayin ang aking katawan. Susubukan ko ang aking makakaya upang makontrol ang lakas ng aking katawan. Hayaan mo akong tulungan ka. Tumayo rin si Latros. Inikat niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang ilang mga inskripsyon. Ang mga inskripsyon ay nagkalat at nabuo ng maraming mga anino. Mayroong libo-libo sa kanila. Ang mga anino na ito ay walang zen. Ang bawat isa sa kanila ay may kapangyarihan ng isang powerhouse sa paunang yugto ng Holy Celestial Rango. Dapat mong hayaan silang tulungan ka, sabi ni Latros na may ngiti. Mula sa tagiliran, sinabi ni Lemuel, sinusubukan mo ba siyang patayin? Walang malasakit, sinabi ni Latros, bagaman ang mga katawan na nabuo ng mga inskripsyon na ito ay malakas, mahina ang kanilang pagtatanggol. Masisira sila. Gayunpaman, sa kapangyarihan ng batang ito, hindi niya ito madaling masira. Gawin natin ito. Natuwa si James. Si Latros ay kumalas sa kanyang kamay, at ang isang pagbuo ng oras ay napuno ng lugar. Kapag lumitaw ang pagbuo ng oras, hindi mabilang na mga anino ang naglunsad ng mga pag-atake. Kahit na ang pagtatanggol ng mga anino na ito ay mahina, sila ay maliksi. Natuto si James na kontrolin ang kanyang katawan hindi pa nagtatagal, kaya ang bilis niya ay medyo mabagal. Sa kanyang kasalukuyang ranggo ng paglilinang, ang kanyang bilis ay mas mabagal kaysa sa mga anino na ito. Nang magsimula ang labanan, maaari lamang mabugbog si James. Gayunpaman, ang mga anino na ito ay hindi makakasama sa kanya. Ang mga anino na ito ay may kapangyarihan ng isang powerhouse sa paunang yugto ng Holy Celestial Rango. Bagaman hindi nila mapinsala si James, maramdaman ni James ang sakit kapag sinalakay nila siya. Napakasakit na ang kanyang mukha ay naging baluktot. Gayunpaman, sa bawat oras na siya ay nahit, ang kanyang kaluluwa ay pagsamahin sa kanyang pisikal na katawan.
Si James ay binugbog sa pagbuo ng oras. Nagsasanay siya sa pagbuo ng oras. Tulad ng para kay Ledger, bumalik siya sa lahi ng Yeftero na may matinding pinsala. Sa pangunahing bulwagan ng lahi ng Yeftero, lumuhad si Ledger sa lupa na may isang tuhod. Sir Halianor, sinalakay nila ako sa sandaling lumitaw sila. Bago ako magreaksyon, ang mga gwardya ay pinatay ng mga ito. Kung hindi ako tumakas sa oras, mamatay ako sa kanilang mga kamay. Ang dakilang nakatatanda ng sekta ng Yeftero ay nagtanong, sino ang gumawa nito? Hindi alam. Sinabi ni Ledger, lahat sila ay hindi pamilyar na mga mukha, ngunit malakas sila. Lahat ng tatlong mga powerhouse ay naaayon sa akin. Maaari pa nila akong durugan. Nang marinig ni Halianor, ang dakilang nakatatanda ng sekta ng Yeftero, na, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5358. Hayaan akong makita ang eksena, sabi ni Halianor, na nakaupo sa pangunahing upuan. Oo, hindi pinangunahan ni Ledger na hindi sumuwi sa Halianor. Inikat niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang ilang mga inskripsyon. Ang mga inskripsyon na ito ay nagtipon at nabuo ng isang footage. Tulad ng paglalaro ng pelikula, ipinakita ng mga inskripsyon ang nangyari. Gayunpaman, ang laban lamang ang ipinakita. Si James at Kiana ay hindi lumakad sa larangan ng digmaan, kaya hindi sila lumitaw sa footage. Nang makita ang eksenang ito, sumimangot si Halianor. Bakit tila pamilyar ang landas ng taybak na ito? Halianor mumbled. Sir Halianor, sa pangunahing bulwagan, isang nakatatanda ang tumayo at sinabi, dati, sa arena ng aming lahi, 49 na ipinakita ang isang katulad na landas ng taybak. Ang landas ng taybak na sumalakay sa Ledger ay isang landas ng taybak na nabuo ng mga landas ng Genesis ng iba pang mga eroplano. Batay sa landas ng taybak, dapat na ginamit nito ang mga landas ng Genesis ng libo-libong mga eroplano. Tumanggaw si Halianor at sinabing, hindi tama ang isang bagay. Ang batang iyon ay medyo malakas at may potensyal. Gayunpaman, hindi siya ito malakas. Ang buhay na nag-atake sa Ledger ay dapat na isang tao na pumasok sa banal na ranggo ng langit. Ang isa pang nakatatanda ay nagsabi, kahit na hindi siya 49, dapat na nauugnay siya sa 49. Kahit na hindi siya, tiyak na nagmula siya sa isang eroplano sa labas ng madilim na mundo. Nagmuni-muni sandali, sinabi ni Halianor, mula sa alam ko, ang mga landas ng Genesis sa labas ng madilim na mundo ay bihirang. Ang bawat eroplano ay may isang landas lamang sa Genesis. Tanging ang Panginoon ng isang eroplano ang maaaring makabisado ng isang landas ng Genesis. Katulad sa mga primitive na inskripsyon ng mga primevals, ang Lord of the Plane ay hindi maipapalagay ang landas ng Genesis ng madali. Pumunta at mag-imbestiga kung aling mga nabubuhay na nilalang mula sa iba pang mga eroplano ang pinagkadalubhasaan ang maraming mga landas ng Genesis. Oo, kaagad, isang alagad ang nagtanong tungkol sa bagay na ito. Ang lahi ng Yeftero ay pinuno ng sinaunang apat mula sa madilim na mundo. Kahit na ang lahi ng Yeftero ay hindi naglalakbay sa labas ng eroplano, mayroon silang mga tiktik sa iba pang mga eroplano. Ang mga tiktik na ito ay mag-uulat ng detalyadong impormasyon tungkol sa iba pang mga eroplano sa lahi ng Yeftero. Ang kagawaran ng intelligence ng lahi ng Yeftero ay magtitipon at ayusin ang natanggap na impormasyon. Kung nais malaman ng lahi ng Yeftero ang nasabing impormasyon, madali ito. Kailangan lamang ng Departamento ng Intelihensya upang tingnan ito. Di nagtagal, bumalik ang isang alagad. Ang alagad ay lumuhad sa lupa na may isang tuhod. Sir Halianor, ayon sa impormasyong mayroon ng aming lahi, mayroong isang buhay na nasa ibang eroplano na tinatawag na James. Siya ang tagapagtatag ng Supremacium ng gitnang eroplano. Nasa rurok siya ng Martial Celestial Rango. Isang hakbang lamang siya mula sa banal na ranggo ng Celestial. Ginugol niya ang kanyang buong buhay na nag-uuri ng mga landas ng Genesis ng libo-libong mga eroplano at nilikha ang Genesis Path banal na kasulatan. Gayunpaman, pinatay si James. Nawala din ang Genesis Path na banal na kasulatan. Si James, ang tagapagtatag ng Supremacium, ay din ang forger ng Suprema's Sword. Ang Suprema's Sword ay naging 49 na sandata.
Sinabi ng alagad sa Halianor ang lahat ng kanyang nahanap. Sa kabilang banda, mayroon din akong balita tungkol sa 49 na hiniling mo sa amin na mag-imbestiga. 49 na unang lumitaw sa Jew Academy ng Central Plain. Sinasabi niya na ang alagad ng Thaddeus Holiness. Nagpakita rin siya ng pambihirang lakas sa panahon ng pagtatasa ng recruitment ng Jew Academy. Nanalo rin siya ng Suprema's Sword. Mula nang umalis si James sa lahi ng Yeftero, nagpadala si Halianor ng mga alagad upang magtanong tungkol kay James. Gamit ang cast ng intelligence network sa gitnang eroplano ng lahi ng Yeftero, madaling magtanong tungkol sa lahat ng ito. Nang marinig iyon, tinanong ni Halianor, nalaman mo ba kung may kaugnayan si James at 49? Hindi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5350. Upon na pagdinig na, ang Halianor ay sumimangot at nagbulong, kakaiba iyon. Namatay si James, at nawala ang Genesis Path ng banal na kasulatan. Kaya, paano magagamit ng 49 ang mga landas ng Genesis ng libu-libong mga eroplano? Ito ba ay dahil lamang sa Suprema's Sword ay naglalaman ng mga landas ng Genesis ng libo-libong mga eroplano? Sir Halianor, hindi sa palagay ko ang 49 ay may koneksyon sa tatlong mga powerhouse na nagpunta sa banal na lugar ng lahi ng Glacium. Sa tingin ko pareho. 49 ang maaaring ipakita ang landas ng Tayback sa arena dahil mayroon siyang Suprema's Sword at maaaring magamit ang kapangyarihan ng Suprema's Sword. Hindi na kailangang mag-imbestiga sa 49. Malutas natin ang problema mula sa ugat. Naniniwala ako na ang mga powerhouse na tumungo sa banal na site ng lahi ng Glacium ay ang mga inapo ng lahi ng Glacium. Sa nagdaang mga taon, hinahanap namin ang prinsesa ng lahi ng Glacium. Marahil ang prinsesa ng lahi ng Glacium ay nagpakita sa oras na ito. Sa pangunahing bulwagan, maraming mga matatanda ang nagsalita at nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Kaagad, sinabi ni Halianor, ipadala ang balita sa iba pang 3 karera. Hayaan ang iba pang 3 karera na magpadala ng mga powerhouse at magtipon sa banal na lugar ng lahi ng Glacium. Oo, matapos matanggap ang pagkakasunod-sunod, ang mga alagad ng lahi ng Yeftero ay agad na nagpadala ng balita sa iba pang 3 sinaunang angkan. Sir Halianor, ang mga kaaway sa oras na ito ay pambihirang. Mayroong 3 mga powerhouse sa Holy Celestial Rango. Batay sa paglaban sa pagitan nila at ng Ledger, ang 3 powerhouse ay maaaring durugan si Ledger. Nangangahulugan ito na nasa itaas na yugto sila ng banal na rango ng Celestial. Sino ang ipapadala natin sa oras na ito? Tanong ng isang nakatatanda. Sa pag-iisip sandali, sumagot si Halianor, isang ay pupunta sa oras na ito. Sir Halianor, bakit hindi ako pupunta? Sa oras na ito, isang tamad na tinig ang tunog mula sa labas ng pangunahing bulwagan. Kasunod ng tunog na iyon, isang tao ang lumakad sa pangunahing bulwagan. Ang lalaki ay lumilitaw na bata pa. Siya ay nasa edad na 20. Nakasuot siya ng isang flamboyant coat. Siya ay gwapo, at sa kanyang gwapong mukha ay isang nakaka-relax na ekspresyon. Saint Yui. Sa pangunahing bulwagan, maraming mga matatanda ang tumawag ng magalang. Ang tao sa harap nila ay ang santo ng lahi ng Yeftero, si Yui Yeftero. Siya ay isang bihirang prodigy ng lahi ng Yeftero. Saint Rui, nakapasok ka na ba sa banal na rango ng Celestial? Sinulyapan siya ni Halianor kay Yui. Ngumiti si Yui. Hindi siya nagsalita, ngunit alam ng mga matatanda ng lahi ng Yeftero na mayroon na siyang tagumpay at pumasok sa banal na rango ng langit. Ngayon, ang lahi ng Yeftero ay may isa pang powerhouse sa Holy Celestial Rango. Ang lakas ng lahi ng Yeftero ay tumaas. Kung gayon, aakayin mo ang pangkat sa oras na ito. Tumungo sa banal na site ng lahi ng Glacium at makipagtagpo sa iba pang 3 karera. Tandaan, ang mga kaaway sa oras na ito ay malakas. Mayroong 3 mga powerhouse sa itaas ng gitnang yugto ng banal na rango ng langit. Kapag naabot mo ang banal na site ng lahi ng Glacium, huwag kumilos ng walang ingat. Maghintay hanggang sa ang mga powerhouse ng iba pang 3 karera ay dumating at talakayin sa kanila, paalala ni Halianor. Tinakuha ito. Mukhang tamad si Yui. Para bang wala siyang pakialam. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pangunahing bulwagan. Pagkatapos,
ang lahi ng Yeftero ay nagsimulang magtipon ng mga powerhouse. Dahil ang mga kaaway sa oras na ito ay malakas, walang silbi na magpadala ng average na mga alagad. Sa oras na ito, ang lahi ng Yeftero ay nagpadala ng 3 matatanda sa Holy Celestial Rank at UE. Ang pagkakaroon ng 3 mga powerhouse sa banal na ranggo ng langit ay nakakatakot. Bilang karagdagan sa mga powerhouse na ipinadala ng iba pang 3 karera, ang pakikitungo sa mga kaaway ay dapat madali. Si Yui at ang iba pang 3 mga powerhouse sa banal na ranggo ng Celestial ay nagmamadali sa pagkawasak ng lahi ng Glacium. Kasabay nito, ang lahi ng Yeftero ay nagpadala ng balita sa iba pang 3 sinaunang angkan. Matapos matanggap ng 3 sinaunang angkan ang balita, nagpadala sila ng mga powerhouse sa banal na ranggo ng langit. Nagmadali silang sumire sa lahi ng Glacium at nakipagpulong sa iba pang karera. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5360. James at ang iba pa ay alam na ang sinaunang 4 mula sa madilim na mundo ay lilito sa banal na lugar ng lahi ng Glacium sa lalong madaling panahon. Hindi nila alam kung anong uri ng mga powerhouse ang sinaunang 4 mula sa madilim na mundo na ipadala. Gayunpaman, positibo sila. Una, sila ay nasa banal na ranggo ng langit. Pangalawa, mayroon silang Cairo. Ang kanyang base ng paglilinang na dati ay nasa ranggo ng Quasi-Bliss. Siya lamang ang naging estado na ito dahil nabigo siyang pumasok sa ranggo ng Transcendental Bliss. Dati siya sa ranggo ng Quasi-Bliss. Nakakatakot ang kanyang lakas. Maaari niyang talunin ang anumang lahi mula sa madilim na mundo. Sa paligid ng Cairo, hanggat ang mga pinuno ng sinaunang 4 mula sa madilim na daigdig ay hindi napunta sa personal, si James at ang iba pa ay dapat maging ligtas. Sa sandaling ito, pinarangalan ni James ang kanyang pisikal na katawan sa pagbuo ng oras. Patuloy siyang naghihirap sa pag-atake. Sa bawat oras na ang kanyang pisikal na katawan ay nahit, ang kanyang kaluluwa ay magiging mas taset sa kanyang pisikal na katawan. Ngayon, maaari siyang gumamit ng isang bahagi ng kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan. Ang kapangyarihan ay katumbas ng isang buong pag-atake ng isang powerhouse sa paunang yugto ng mahusay na ranggo ng Celestial. Nangangahulugan ito na hindi na niya kailangan na umasa sa kanyang sariling ranggo ng paglilinang upang labanan laban sa isang powerhouse sa paunang yugto ng Great Celestial Ranggo. Matapos maabot ang ranggo na ito, ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan na pinagkadalubhasaan niya ay naabot ang limitasyon nito. Hindi mahalaga kung gaano niya nilinang, walang silbi. Nahuli ang kanyang hininga, tumigil si James sa paglilinang. Swoosh! Ang kanyang katawan ay sumabog at lumitaw bago sina Lemuel at Latros. Hindi masama, pinuri ni Latros, maaari ka nang gumamit ng isang lakas na katumbas ng kapangyarihan ng isang powerhouse sa Great Celestial Rank. Tama iyon, sinabi ni James, gayunpaman, pagkatapos maabot ang hakbang na ito, naniniwala ako na hindi na ako mapapabuti kahit na nagsasanay ako ng mahabang panahon. Hindi masama, sinabi ni Lemuel, mayroon lamang ito naging isang maikling panahon. Katumbas ito sa pag-abot sa Great Celestial Ranggo mula sa 0. Ano pa ang gusto mo? Kailangan mong iwanan ang natitira sa oras. Kailangan ng oras upang mapabuti. Gayun din, kailangan mong pagbutihin ang iyong sariling ranggo ng paglilinang sa lalong madaling panahon. Kapag nagpapabuti ang iyong sariling ranggo ng paglilinang, isasagawa mo ang nakatagong kapangyarihan sa iyong pisikal na katawan. Pagbutihin ang aking sariling ranggo ng paglilinang. Bumagsak si James. Ang kanyang lakas at ranggo ng paglilinang ay mabilis na bumuti. Nakakatakot ito. Gayunpaman, naramdaman niya na dahan-daang nagpapabuti siya. Gayunpaman, alam niya na hindi niya maaaring magmadali sa bagay na ito. Tinanggal ni Latros ang pagbuo ng oras ng lugar na ito. Naramdaman ni James ang oras at natanto na 10,000 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Ang lahi ng Yeftero ay dapat na narito sa lalong madaling panahon, mahinang sabi ni James. Sinabi ni Latros, batay sa oras, ang mga powerhouse ng lahi ng Yeftero ay dapat na narito. Dapat itong maglaan ng ilang oras para dumating ang iba pang 3 karera. Depende ito sa kung gaano kabilis ang balita na ipinadala ng lahi ng Yeftero ay umabot sa kanila. Gayunpaman, kahit gaano kabagal ang pag-abot sa kanila ng balita,
Ang 4 na karera ay dapat magtipon dito sa 20,000 taon. Tumalikod si James at tumingin kay Latros. Tinanong niya, mayroon ka bang mga countermeasures? Nagkibit balikat si Latros at tumugon, ano ang mga countermeasures na mayroon ako? Lahat ng magagawa natin ngayon ay ang gumawa ng isang hakbang sa a time. Hahayaan namin na makitungo ang Cairo sa sinaunang 4. Kung hindi niya ito makitungo, hindi natin kailangang labanan laban sa kanila. Ito ay magiging walang silbi. Si Latros ay katanggap-tanggap. Sa paligid ng Cairo, walang nag-aalala si Latros. Maaaring suportahan ng Cairo ang anuman. Sa kabilang banda, nahulog si James sa malalim na pag-iisip. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, may ideya ako, ngunit hindi ko alam kung gagana ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5361. Lemuel at Latros parehong tumingin sa kanya. Sinabi ni James, kung hindi ako nagkakamali, ang lahi ng Mevrai ay dapat magpadala kay Yuvan. Ilang beses ko na siyang nakilala, at dapat na ang lahi ng Mevrai. Mag-iiwan ako ng maaga at maghintay sa daan para sa mga powerhouse ng lahi ng Mevrai, lumikha ng isang pagkakataon na makatagpo sa kanila, at pagkatapos ay sundin ito pabalik dito. Sa pamamagitan ng timpla sa 4 na sinaunang karera, maiintindihan ko rin ang kanilang mga saloobin. Parin, ang aking lakas ay limitado. Kahit na ang isang away ay sumisira dito kapag ang 4 na sinaunang karera ay nagtitipon, hindi ako magiging maraming tulong. Anuman, walang tigil na sinabi ni Lemuel. Nag-isip sandali si Latris at sinabing, gawin ang nais mo. Hindi mahalaga sa akin. Kung ang isang away ay talagang masisira, gagawa lang ako ng isang simbolikong paglipat. Kung ito ay masyadong matigas, hindi ko mapanganib ang aking buhay. Tumingin si James kay Latros, ngumiti, at sinabing, pamilyar ka sa madilim na mundo. Gumuhit sa akin ng isang mapa. Ipakita sa akin ang pinakamaikling ruta para maabot ang lahi ng Mevrai dito. Iiwan ko ng maaga at salubungin sila sa kalahati. Sinabi ni Latros, ang lahi ng Mevrai ay maaaring hindi kinakailangang magpadala kay Yuvan dito. Kung hindi nila siya ipinadala, tawagan natin ito, walang pag-iingat na sinabi ni James. Ang Latros ay kumalas ng casual, at lumitaw ang isang imahe, na naglalarawan ng tinatayang lokasyon ng ilang mga makapangyarihang karera sa madilim na mundo. Ang pagturo sa lugar kung saan ang lahi ng Mevrai, sinabi ni Latros, ito ang teritoryo ng lahi ng Mevrai, narito ang lahi ng Yeftero, at narito kami. Batay sa tiyempo, ang balita mula sa lahi ng Yeftero ay dapat na umabot sa lahi ng Mevrai. Galing sila rito, marahil ay makatagpo ka ng mga ito kung pupunta ka sa ganitong paraan. Gumawa si Latros ng isang maikling pagsusuri. Narito ang mapa, kunin mo na. Sa pamamagitan ng isang alon, ang imahe ay nagbago sa isang inskripsyon at lumulutang patungo kay James, na nagtago nito. Labas na ako, sabi ni James, na tinatanggal ang mapa at nawawala mula sa lugar. Ang brat na ito, walang hininga si Latros. Hindi sinabi ni Lemuel, nagmamadali siyang makilala si Thea. Para sa tulad ng isang makabuluhang kaganapan, bakit ang lahi ng Mevrai ay magpapadala ng isang mahina na alagad tulad ng Thea dito? Mabilis na sumulong si James sa pamamagitan ng pagsunod sa ruta na itinuro ni Latros. Samantala, ang balita mula sa lahi ng Yeftero ay talagang nakarating sa lahi ng Mevrai ng maaga, ngunit nanatili silang hindi aktibo. Sa panahong ito, ang pinuno ng Mevraies na si Talvolay, ay nabibigatan ng isang mabigat na pag-iisip. Sa isang mansyon sa espiritual na bundok ng lahi ng Mevrai, 2 lalaki ang naglalaro ng chess. Nagsalita si Yuvan, Mr. Nalvolay, matagal na. Isinasaalang-alang ang oras, ang lahi ng Yeftero ay dapat na dumating malapit sa Glacium Holy Land. Ano ang iyong mga saloobin? Si Talvolay ay nagpakita ng kalmado at sumagot, masamang pakiramdam ako tungkol sa nagdaang insidente sa mga pagkasira ng lahi ng Glacium. Nararamdaman ko na ang matagal na kapayapaan sa madilim na mundo ay malapit ng magambala. Ayokong makisali sa mga bagay na ito. Ngunit ang aming angkan ay lumahok sa mga kaganapan ng nakaraan. Iyon ang dating pakikilahok ng dakilang nakatatanda. Ngayon na siya ay tinanggal sa akin, wala akong koneksyon sa bagay na ito, mahinahon na sinabi ni Talvolay. Sinabi ni Yuvan,
Gayunpaman, kung ang lahi ng Mevrai ay nananatiling pasibo sa oras na ito, ang lahi ng Yeftero ay tiyak na sasamantalahin ang sitwasyon. Malapit na kaming bumuo ng isang alyansa sa pamamagitan ng pag-aasawa. Hindi matalino na pukawin ang problema sa sandaling ito. Ano ang mungkahi mo? Tumingin si Talvolay kay Yuvan. Sinabi ni Yuvan, ayon sa balita mula sa lahi ng Yeftero, naabot ni Yui ang banal na ranggo ng langit at naiwan na ang pag-iisa. Sa oras na ito, nagdadala siya ng tatlong mga powerhouse ng banal na ranggo ng Celestial at patungo sa Glacium Holy Land. Sa palagay ko dapat nating dalhin ang prinsesa at hayaan siyang makilala ang kanyang kasintahan. Tiningnan siya ni Talvolay, hinihikayat siyang magpatuloy. Tumahimik sandali si Yuvan bago magpatuloy, alam ko na mayroon kang mahusay na mga ambisyon. Hindi ka lamang naghahanap upang matiyak ang katatagan ng lahi ng Mevrai. Ang pag-aayos ng pag-aasawa ng prinsesa sa lahi ng Yeftero ay ang unang hakbang lamang. Nilalayon mong unti-unting mapupuksa ang lahi ng Yeftero, ganap na nawawala ang mga ito. Maaaring ito ay isang magandang pagkakataon upang mapahina ang lakas ng lahi ng Yeftero. Tumayo si Talvolay at sinabing, dalhin ang Glacium Holy Land. Ilang oras na upang makarating doon. Huwag panatilihin ang iba pang karera na naghihintay ng masyadong mahaba. Gamit nito, iniwan niya ang silid na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5362. Yuvan na napanood habang umalis si Talvolay, pagkatapos ay tumayo at lumakad palayo sa looban. Tumungo siya patungo sa espiritual na bundok kung saan naninirahan si Thea. Si Thea ay nasa isang madilim na kalagayan mula nang bumalik siya mula sa lahi ng Yeftero. Yuvan, nakakakita sa kanya, tumayo ang wala kay Thea at bumati. Ano ang nasa isip mo, Thea? Ngiti ni Yuvan na may ngiti. Umiling-iling si Thea at sinabing, wala. Gusto mo bang maglakad para mamasyal? Tanong ni Yuvan. Isang lakad. Si Thea ay bahagyang nagulat. Tumanggaw si Yuvan at sinabi, may problema sa Glacium Holy Land. Nakakatawa si Thea. Ang bagay ay bumalik sa maraming taon. Pagkatapos ay isinalaysay ni Yuvan ang mga kaganapan ng lahi ng Glacium. Si Yui ng lahi ng Yeftero ay umabot sa banal na ranggo ng Celestial. Sa oras na ito, ang lahi ng Yeftero ay nagpadala sa kanya ng tatlong banal na mga powerhouse ng ranggo ng Celestial sa Glacium Holy Land. Plano kong dalhin ka doon. Sa mga salitang ito, sumimangot si Thea, maliwanag na maliwanag sa kanyang mukha. Sinabi niya, bakit ako? Ayokong makita siya. Ngumiti si Yuvan at sinabing, nakatanggap ako ng impormasyon na sinalakay ng Holy Celestial Rank Powerhouse ang sekta ng Yeftero Race, na naghahadjust ng enerhiya ng Taybak na nabuo ng landas ng Genesis mula sa labas ng mundo. Sa mga panlabas na eroplano, halos walang mga buhay na nilalang na master ang landas ng Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano. May isang tao lamang ang gumagawa, James. Nang marinig ito, nagulat si Thea. Sinasabi mo bang kasangkot siya dito? Umiling-iling si Yuvan ng bahagya at sinabing, hindi ko alam, ngunit maaari kong hulaan na sa tatlong banal na mga powerhouse na ranggo ng langit, ang isa ay sumusunod kay James mula sa mga panlabas na eroplano. Si James ay dapat na nagbigay ng maraming mga landas sa Genesis mula sa iba't ibang mga eroplano sa kanya. Tulad ng para sa iba pa, maaaring ito ay Latros, na nagdala kay James sa lahi ng Yeftero noong nakaraang oras. Maaari ba ang isa pa kay James? Kahit na siya ay may malaking potensyal, posible bang maabot niya ang banal na ranggo ng langit sa isang maikling panahon? Tanong ni Thea na may pag-aalinlangan. Nagkibit balikat si Yuvan. Hindi ko alam ang tungkol doon. Iyon ang dahilan kung bakit nais kong dalhin ka upang makita. Kung si James ay talagang kasangkot, siya ay nakulong sa mga sama ng loob sa pagitan ng lahi ng Glacium at ng apat na sinaunang karera. Mabuti ito para sa iyo. Sa lahi ng Glacium na kasangkot sa lahi ng Yeftero, ang lahi ng Yeftero ay hindi magagawang mapuko ang kanilang mga sarili sa isang maikling panahon. Sige, pupunta ako. Hindi nag-atubiling si Thea. Ihanda ang iyong sarili, umalis na tayo sa lalong madaling panahon, utos ni Yuvan. Sino ang mga powerhouse na plano ng ama na ipadala mula sa karera? Tanong ni Thea. Ako lang. Ang pagkakasangkot ng aming lahi ay isang formalidad lamang.
Kapag napatay namin ang lahi ng Glacium noon, ang lahi ng Yeftero ang nanguna, at ang 4 na sinaunang karera ay sinamahan lamang. Bukod dito, ang mga lumahok sa aming lahi ay tinanggal na. Ang iyong ama ay maaaring lumayo sa kanyang sarili sa bagay na ito, sabi ni Yuvan. Matagal na siyang kasama ni Talvolay at kilala niya siya. Naunawaan niya ang mga saloobin at plano ni Talvolay. Bukod dito, pinangangasiwaan niya ang mga bagay na ito sa halos lahat ng oras. Ang layunin niya sa pagsulong sa oras na ito ay hindi upang harapin ang lahi ng Glacium ngunit upang makahanap ng isang pagkakataon upang lihim na kaalyado sa kanila. Ang pinuno ay hindi personal na makisali sa mga bagay na ito, at hindi niya hayaan ang 4 na sinaunang karera na mahuli ang anumang katibayan. Ang pagkakaroon ni Yuvan na manguna ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Kahit na ang mga bagay ay napunta sa timog, ang lahi ng Mevrai ay maaaring ilipat ang sisihin sa kanya at umatras na hindi nasaktan. Walang gaanong ihanda si Thea. Sa pag-aaral na ang bagay na ito ay maaaring nauugnay kay James, kailangan niyang pumunta at makita. Sinundan niya si Yuvan, mabilis na umalis sa lahi ng Mevrai. Sa bangin sa likod ng pangunahing rurok ng lahi ng Mevrai, napanood ni Talvolay habang dinala ni Yuvan si Thea na umalis. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado, nang walang anumang emosyonal na pagbabago-bago. Panginoon ko, nag-isip ka ba? Sa likuran niya, isang anino ang lumitaw sa ilang mga punto. Ito ay hindi mailap, kasarian at edad na hindi maipapalagay. Tinakpan ni Talvolay ang kanyang bibig at gaanong pinagsama. Kapag inalis niya ang kanyang kamay, may ilang dugo dito. Panginoon ko, okay ka lang ba? Ang anino ay nagpahayag ng pag-aalala. Hindi ito seryoso. Nagmamadali lang ako. Ang nabigo na epekto sa ranggo ng quasi-bliss ay nagdulot ng ilang pinsala sa aking katawan. Pupunta ako ngayon sa aking sarili ngayon. Mula ngayon, ang lahat ng lahi ng Mevrai ay walang kinalaman sa akin. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5363. Talvolay ay nawala sa lugar pagkatapos sabihin ito. Ang lahi ng Mevrai ay nasa paglipat. Si James ay walang pagod din na naglalakad sa madilim na mundo. Kasunod ng ibinigay na ruta ni Latros, mabilis siyang nakarating sa itinalagang lokasyon. Ito ay isang lugar na tinitirahan ng isang lahi. Gayunpaman, ang panguna na ito ay hindi partikular na makapangyarihan sa madilim na mundo. Ito ay isa lamang sa hindi mabilang na karera ng Tenebrae. Ang lugar na ito ay din ang kinakailangang ruta para sa lahi ng Mevrai na maabot ang Glacium Holy Land. Kung sila ay kumuha ng iba't ibang landas, mas malayo ito. Naghintay si James sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi siya nakatagpo ng anumang lahi ng Mevrai na nabubuhay na nilalang sa kabila ng paghihintay ng maraming taon. Maaari bang ang lahi ng Mevrai ay hindi dumaan dito, o na-miss ko ito? Pinangunahan ni James ang kanyang kilay. Hindi siya nagmamadali ngunit matieg ang naghintay. Plano niyang maghintay para sa isa pang 3,000 taon. Babalik siya sa Glacium Holy Land kung ang lahi ng Mevrai ay hindi dumaan sa lugar na ito sa loob ng oras na ito. Ang pagmamadali pabalik pagkatapos ng 3,000 taon ay halos sa paligid ng oras na ang 4 na sinaunang karera ay magtitipon. Sa isang sulyap ng isang mata, higit sa 1,000 taon ang lumipas. Ang isang lumilipad na pakikipaglaban ay lumitaw sa loob ng saklaw ng pangunawa ni James. Malaki ito, na may mga watawat dito na kumakatawan sa lahi ng Mevrai. Nararapat ang lahat ng ito, na wala si James mula sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa malawak na kadiliman. Tulad ng ipinakita niya sa kanyang sarili ng ilang sandali, ang lumilipad na pakikipaglaban ay dumating sa kanyang linya ng paningin. Huminto ito sa malayo sa harap niya. Sa kubyerta, lumitaw ang isang lalaki at isang babae. Sino ang nang-ahas na hadlangan ang aming daan? Ang mukha ni Yuvan ay nagsuot ng isang malamig na ekspresyon, ang kanyang tinig ay sumasalamin sa kawalang interes. Ibinalik ni James ang kanyang hitsura sa isa na mayroon siya ng 49 at ngumiti, na nagsasabing, matagal na hindi nakikita. Ikaw, brat. Halika, sabi ni Yuvan nang siya ay kumaway, at ang pagbuo ng hadlang ng paglipad ng pakikipaglaban ay itinaas. Nag-flick si James at lumitaw sa lumilipad na pakikipaglaban. Kapag naramdaman niya na walang ibang nabubuhay na nilalang na nakasakay,
Bumalik siya sa kanyang orihinal na hitsura, tinitingnan si Thea sa tabi niya. Niyakap niya ito, isang banayad na pagpapahayag sa kanyang mukha habang sinabi niya, Thea. Ahem, mahinang ubo ni Yuvan. Agad na itinulak ni Thea si James. Ikaw ay matapang, sabi ni Yuvan na may isang ugnay ng lamig. Kung makalabas ito, ang 10 buhay ay hindi sapat upang mawala ka. Ngumiti si James at sinabing, wala nang iba dito, mayroon ba? Sa pamamagitan ng paraan, bakit ka naririto? Partikular kang naghihintay sa amin. Tanong ni Yuvan. Nagtataka rin si Thea at tinanong, ang bagay ba sa lahi ng Glacium na nauugnay sa iyo? Ha? Paano mo nalaman na nauugnay ito sa akin? Medyo natigilan si James. Sinabi ni Yuvan, dahil may balita mula sa lahi ng Yeftero. Ang isa sa mga powerhouse na sumalakay kay Ledger Yeftero ay ginamit ang enerhiya ng Genesis Sword. Sa mga panlabas na eroplano, may isa lamang na masters na hindi mabilang na mga landas ng Genesis, at ikaw iyon. Pag-usapan natin sa loob. Tumalikod si Yuvan at naglakad palayo. Sa isang silid sa lumilipad na pakikipaglaban, tinanong ni Yuvan, lumitaw ba ang prinsesa ng mga glacier? Tiningnan ni James si Yuvan kasama ang kanyang mga browser na bahagyang nag-furrow. Hindi siya sigurado kung maniniwala si Yuvan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5364. Kahit na binigyan siya ng Yuvan ng Supremas Lotus dati, nagpalitan din siya ng isang bagay bilang kapalit sa oras na iyon. Bukod dito, tinulungan siya ni Yuvan na makatakas mula sa panganib. Gayunpaman, si Yuvan ay isang powerhouse sa lahi ng Mevrai, at ang lahi ay isa sa 4 na sinaunang karera. Si James ay walang malalim na pag-unawa sa karera na ito. Mahal, si G. Yuvan ay mapagkakatiwalaan. Maaari kang magtiwala sa kanya. Napansin ni Thea ang pag-aalangan ni James. Sinulyapan ni James si Thea at sinabing, dahil sinabi ni Thea, magtitiwala ako sa iyo sa oras na ito. Tiningnan niya si Yuvan at sinabing, oo, ang bagay na ito ay nauugnay sa akin. Dumating ako sa madilim na mundo sa oras na ito higit sa lahat upang maghanap para sa kayamanan ng lahi ng Glacium, ang Thailes. Sa aking nakaraang buhay, nagpasok ako ng isang pagkawasak ng lahi ng Glacium at namatay dahil sa mga pahiwatig tungkol sa Iles. Sa oras na ito, nakakuha ako ng mga pahiwatig muli at napunta rito. Maikling ipinaliwanag ni James ang sitwasyon. Ang ranggo ng Quasi-Bliss ay nabigo upang masira sa ranggo ng Transcendental Bliss. Nabigla si Yuvan nang marinig niya ito. Marahil, kapag ang 4 na sinaunang karera ay kinubkob ang lahi ng Glacium noon, hindi lamang ito para sa 3 kayamanan ng Glacium. Maaaring ito ay dahil nalaman nila ang tungkol sa tulad ng isang maalamat na powerhouse sa lahi ng Glacium, na natatakot na ang kanilang mga posisyon ay nasa panganib. Kaya, sumali sila sa puwersa upang salakayin ang lahi ng Glacium, malumanay na bulong ni Yuvan. Hindi pinansin ni James ang mga bagay na ito. Sa ngayon, nais lamang niyang malaman kung anong mga aksyon ang susunod na mga sinaunang karera. Iyon ang pangunahing dahilan na hinintay niya ang lahi ng Mevrai sa oras na ito. Tiningnan ni Yuvan si James at sinabing, sa pamamagitan ng paraan, sasabihin ko sa iyo ang ilang masamang balita. Ano? Tumingin sa kanya si James. Sinabi ni Yuvan, si Yui ng lahi ng Yeftero ay napunta sa banal na ranggo ng Celestial at lumabas na sa pag-iisa. Sa oras na ito, ang lahi ng Yeftero ay nagpadala sa kanya upang manguna sa isang koponan, at kinuha niya ang 3 banal na ranggo ng Celestial ranggo ng lahi ng Yeftero sa Holy Land ng Glacium. Kapag natapos na ang lahi ng Glacium na ito, maaaring oras na ang lahi ng Yeftero na magpakasal sa ating lahi, at ito ay magiging oras na magpakasal si Thea. Sa mga salitang ito, hindi makakatulong si James na clench ang kanyang kamao. Tiningnan ni Thea si James na may pagmamahal at sinabing, honey, panigurado. Hindi ako magpakasal kay Yui Yeftero kahit na mamatay ako. Tiningnan din siya ni James at nangako, panigurado din, kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan kang pakasalan siya. Ikaw ang aking asawa, at ikaw ay akin. Walang makakaalis sa iyo. Kung may sumusubok, aalisin ko ang kanilang buong lahi. Si Yuvan ay mahina na ngumiti at sinabing, James, hindi mo mahaharap ang lahi ng Yeftero sa iyong kasalukuyang lakas.
Mayroon ka lamang isang pagpipilian ngayon. Ha? Tumingin si James kay Yuvan. Sinabi ni Yuvan, iyon ay upang magkaisa sa lahi ng Glacium. Tulad ng nabanggit mo, ang prinsesa ng mga Glaces ay nag-iiwan ng sarili sa banal na lupain. Kapag siya ay lumitaw, makakamit niya ang banal na ranggo ng Celestial. Bukod dito, mayroon ding isang powerhouse sa ranggo ng Quasi-Bliss sa tabi niya. Bagaman ang kanyang kamalayan ay hindi kumpleto, siya ay mabibigat pa rin. Ang pagkakaroon ng isang banal na ranggo ng Celestial Ranggo sa iyong tabi, na nakakumbinsi ang mga powerhouse ng lahi ng Theaten na sumali ay maaari ka pa ring magdulot ng isang malaking hamon sa lahi ng Yeftero, kahit na ang direktang paghaharap ay hindi posible. Kahit na, ang paglilipat ng pag-uusap, nagpatuloy siya, kahit na ang aking lahi ay hindi maaaring bukas na tulungan ka, maaari kaming mag-alok ng maingat na suporta. Dahan-daang sinabi ni Yuvan, ang pangunahing dahilan ay nakasalalay kay Yui. Kung papatayin mo siya, natural na kanselahin ang alliance. Kahit na hindi ito kanselahin ng diretso, maaantala ito. Ang pagkaantala na ito ay magbibigay sa iyo ng mas maraming oras upang lumago. Hindi alam, itinuro ni Yuvan ang isang malinaw na landas para kay James. Ang kanyang layunin sa pagdating sa oras na ito ay upang makita kung maaari niyang lihim na kaalyado sa lahi ng Glacium at lumikha ng ilang problema para sa lahi ng Yeftero at maging ang iba pang mga sinaunang angkan. Sa hindi inaasahan, lumitaw si James. Maraming koneksyon si James kay Thea. Sa oras na ito, hindi ito maaaring maging mas mahusay kay James na nanguna. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5365. James ay una nang nagplano na kaalyado sa lahi ng Glacium, ngunit ang kanyang mababang pagtataya sa paglilinang ay hindi sigurado kung ang prinsesa ng lahi ng Glacium, Kiana, ay magiging interesado sa kanya. Nahulog siya sa pagmumuni-muni. Upang makipagtulungan kay Kiana, kailangan niyang isama si Lemuel. Tumingin si Yuvan sa kanya at tinanong, paano ito? Mayroon bang paraan upang makipagtulungan sa Glacium Princess at makahanap ng isang pagkakataon upang mapupuksa si Yui? Malumanay na inayos ni James ang kanyang templo at sinabi, medyo mahirap, ngunit mag-iisip ako ng isang paraan sa lalong madaling panahon. Paalala ni Yuvan, gayon din, ang bagay na ito ay hindi maaaring gawin sa iyong pagkakakilanlan bilang 49, at hindi rin ito magagawa sa pagkakakilanlan ni James. Kailangan mong magpatibay ng isang bagong pagkakakilanlan. Kung hindi, haharapin mo ang galit ng lahi ng Yeftero kung namatay si Yui. Ang kanilang paghihiganti ay maaaring mapalawak pa sa gitnang eroplano ng labas ng mundo. Panipi. Nakuha ito. Malumanay na inayos ni James ang kanyang templo. Sa totoo lang, maaari kang umalis ngayon. Huwag mo kaming sundan. Kung nakatagpo ka ng 4 na sinaunang karera, hindi ako maaaring maghiganti para sa kung ano ang mangyayari. Ang lahi ng Mevrai ay kasalukuyang nagre-recuperate, at hindi namin nais na makisali sa hindi kinakailangang problema. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, makipag-ugnay sa akin ng lihim, sabi ni Yuvan, na nagbigay ng inskripsyon kay James. Panatilihing ligtas ang inskripsyon na ito. Maaari kang makipag-ugnay sa akin anumang oras kasama ito. Kahit na malayo kami, tutugan ako kaagad sa sandaling makipag-ugnay ka sa akin. Okay, itinago ni James ang inskripsyon. Mag-ingat ka, honey, sabi ni Thea. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pahiwatig ng pag-aatubili habang nakita niyang naghahanda si James na umalis. Binigyan siya ni James ng isang walang malasakit na ngiti at sinabing, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Malakas ang aking katawan ngayon, at ang aking kaharian sa paglilinang ay napabuti. Sa hinaharap, tiyak na mapapawi ko ang lahi ng Yeftero at maging Lord Supremos ng madilim na mundo na ito. Pagdating ng araw na iyon, walang maglakas loob na mapang-api ka. Panipi. Mag-ingat, paalam ni James kay Thea sa isang casual na paraan. Nawala siya mula sa lumilipad na pakikipaglaban, at sa lalong madaling panahon ang kanyang aura ay nawala mula sa lugar. Ang brat na ito ay maaaring sorpresa sa akin. Hindi ko inaasahan na palayain niya ang prinsesa ng mga Glaces, sabi ni Yuvan na may nakaka-relax na ekspresyon. Orihinal na, ang pagbuo ng isang alyansa sa lahi ng Glacium ay magiging mahirap,
ngunit si James ay lumitaw ng hindi inaasahan at nalutas ang isyo ng walang kahirap-hirap. Ngayon, ang lahi ng Mevrai ay maaaring manatili sa salungatan at obserbahan habang ang lahi ng Glacium ay nakikibahagi sa lahi ng Yeftero, ang lahi ng Suonteli, at karera ng Zultram. Kahit na ang lahi ng Glacium ay hindi mapuksa ang tatlong sinaunang karera, na umaasa sa isang rurok ng quasi-bliss rango ng rango ay sapat na upang magdulot ng problema para sa lahi ng Yeftero, ang lahi ng Suonteli, at ang karera ng Zultram. Si Yuvan ay mukhang napaka-relax, ngunit si Thea ay nagsuot ng isang nag-aalala na ekspresyon. Ang pagkakaroon ng pagbabalik sa lahi ng Mevrai para sa isang malaking oras, alam niya nang maayos ang lakas ng apat na sinaunang karera. Tunay na nag-aalala siya na maaaring makatagpo si James ng isang mishap. Ipagpatuloy natin ang paglalakbay, hinimok ni Yuvan, na nagdidirekta sa lumilipad na pakikipaglaban upang pindutin ng pasulong. Ang pakikipaglaban ay dumaan sa walang hanggan na madilim na mundo, mabilis na dumating sa isang malayong lugar. Ibinalik ni James ang kanyang mga hakbang at tumungo pabalik, patuloy na gumagamit ng Blithe Omniscience. Kahit na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya maabutan ang paglipad ng lahi ng Mevrai kapag lumabas lahat. Gayunpaman, hindi na niya kailangang mag-alala dahil ang pagmamadali pabalik bago ang pagtitipon ng apat na sinaunang karera ay hindi magiging maraming tulong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5366. Isang tao ang tumayo sa madilim na puwang sa labas ng Glacium Holy Land. Bihis sa isang itim na balabal, ang kanyang ekspresyon ay blanko, at ang kanyang mga mata ay guwang. Paminsan-minsan, ang isang pahiwatig ng dugo ay glimpse sa mga bakanteng mata. Siya ay kahawig ng isang Diyos ng tagapag-alaga, na nakatayo dito na pinoprotektahan ang puwang sa likuran niya. Sa malayong madilim na mundo, ang isang airship ay dumadaloy sa madilim na walang bisa. Ito ang airship ng Yeftero race. Sa isa sa mga silid nito, ang mga powerhouse mula sa lahi ng Suonteli at ang lahi ng Zultram ay nagtipon. Nang matanggap ang balita, kapwa ang lahi ng Suonteli at ang karera ng Zultram ay nagpadala ng kanilang mga powerhouse upang magtipon kasama ang lahi ng Yeftero. Sa kabila ng maliit na bilang, ang bawat lahi ay nagpadala ng isang powerhouse ng banal na rango ng langit o sa itaas. Sa pamamagitan ng Yeftero race na ipinagmamalaki ang tatlong banal na celestial rango ng Rango at Yui, ang kabuoang bilang ng mga banal na powerhouse na rango ng celestial na naruroon ay umabot sa 6. Ang banal na rango ng langit ay isang kakilakilabot na presensya kahit na sa mga primevals sa madilim na mundo. Tanging ang mas malaking karera ng Tenebrae ay nagtataglay ng mga powerhouse ng rango na ito, habang ang mas maliit na karera ay karaniwang kulang sa mga powerhouse. Sa silid, maraming mga banal na celestial rango ng mga powerhouse ang natipon. Naupo si Yui sa unahan, ang kanyang gwapo na mukha na sumasalamin sa isang pahiwatig ng catamaran at kawalang interes. Habang tinatapik niya ang kanyang mga daliri sa mesa, aniya. Isinasaalang-alang ang bilis kung saan ang aming lahi ay nagpapadala ng mga mensahe, ang lahi ng Mevrai ay dapat na natanggap muna ang balita at naging unang dumating dito. Gayunpaman, wala pa rin sila. Si Yui ay hindi nasisiyahan sa mabagal na bilis ng pagdating ng lahi ng Mevrai. Ang Holy Celestial Rank Powerhouse na ipinadala ng lahi ng Suonteli ay isang nakatatanda sa isang kulay abo na balabal na may mukha na puno ng mga wrinkles. Ang kanyang pangalan ay Jerry Suonteli, at may hawak siyang mataas na posisyon sa loob ng karera. Kalmado niyang sinabi, may isang panloob na kaguluhan sa mga Mevraies, at kamakailan lamang ay nakweld. Ngayon, ang mga Mevraies ay nasa ilalim ng kontrol ng Talvolay Mabins. Wala siyang koneksyon sa pagkubkob sa mga glaces pabalik noon. Tila nais niyang ilayo ang kanyang sarili mula sa bagay na ito. Si Sol Zultram, isang powerhouse mula sa karera ng Zultram, ay nanunuya, kahit na wala itong koneksyon kay Talvolay, nakalink pa rin ito sa mga Mevraies. Hanggat mayroong anumang koneksyon sa lahi ng Mevrai, hindi niya lubos na masisira ang mga ugnayan. Sa pamamagitan ng paraan, ano ang eksaktong nangyayari? Tumingin si Jerry kay Yui at nagtanong. Umiling-iling si Yui ng bahagya at sinabing, hindi ako masyadong malinaw sa mga detalye. Ang tanging makumpirma ko ay ang paglitaw ng powerhouse sa Glacium Holy Land ay malamang na ang prinsesa ng Glacium na hinahanap ng apat na sinaunang karera.
Ano ang hinihintay natin? Hayaan natin at alisin siya upang putulin ang anumang mga problema sa hinaharap. Oo, sa pinagsamang lakas ng aming 4 na karera, madali nating maalis ang lahi ng Glacium, hayaan ang isang prinsesa na Glacium lamang. Nagsalita ang mga powerhouse sa silid. Mahinang nagsalita si Yui, hindi magmadali, hintayin na dumating ang Mevrai powerhouse. Haha. Sa sandaling iyon, ang tawa ay sumigaw mula sa labas ng kadiliman. Kasabay ng pagtawa, isang lalaki at isang babae ang lumitaw sa airship ng Yeftero race. Ito ay walang iba kundi sina Yuvan at Thea. Dinala ni Yuvan si Thea upang maglakad ng diretsyo sa silid sa airship. Habang pumasok si Thea, nakita niya ang isang binata na nakaupo sa unahan. Alam na niya na ang kinatawan ng lahi ng Yeftero sa oras na ito ay si Yui bago dumating. Bagaman hindi pa niya ito nakita dati, masasabi niya na ang tao sa unahan ay si Yui, ang hindi pa naganap na henyo ng lahi ng Yeftero. Tumingin siya kay Yui, at tiningnan siya ni Yui. Ang kanilang mga mata ay nagkita, at isang bahagyang ngiti na nabuo sa mga labi ni Yui habang siya ay casual na sinabi, "Dapat ikaw ay Thea, ang prinsesa ng lahi ng Mevrai." Nabanggit ng mga alingaw-ngaw ang nakakagulat na katawan, Thea Mabins. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5367. Ang tihi ay nagpakawala ng isang malamig na snort at lumakad ng diretso, nakakahanap ng isang upuan habang hindi pinapansin ang pagkakaroon ni Yui. Kawili-wili, sabi ni Yui, isang mapaglarong ngiti na lumilitaw sa sulok ng kanyang bibig. Sinabi ni Yuvan, "Sir Yui, ang prinsesa ay walang karanasan. Mangyaring huwag makipagtalo sa kanya. Ang aming pinuno ay kasalukuyang nasa pag-iisa, nakabawi mula sa mga pinsala, at hindi umalis. Partikular niyang ipinadala ako upang suriin kung kailan niya narinig ang tungkol sa problema sa Glacium Holy Land. Kapag nalaman niya na ang kasalukuyang pinuno ng Yefteris ay ikaw, ipinadala niya sa akin ang prinsesa. Hindi ito magtatagal bago mag-asawa ka ng prinsesa. Mabuti para sa inyong dalawa na makilala ng maaga." Panipi. Si Yuvan ay nanatiling binubuo. Gesture ni Yui na umupo siya at sinabing, "Magkaroon ng isang upuan. Talakayin muna natin ang mga bagay." Umupo si Yuvan at binati ang mga banal na powerhouse ng ranggo ng Celestial mula sa Suonteles at ang Zultrums. Lahat sila ay nagmula sa 4 na sinaunang karera at lahat ng mga banal na powerhouse ng ranggo ng Celestial na nagkita ng isa't isa ng higit sa isang beses. Sinulyapan ni Yui ang kasalukuyang mga powerhouse at tinanong, anumang mga saloobin. Nagsalita muna si Yuvan, na nagsasabing, "Hindi pa rin namin alam ang kasalukuyang sitwasyon sa Glacium Holy Land. Mangyaring sabihin sa amin ang tungkol sa sitwasyon, Saint Yui." Tumanggaw si Yui. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, lumitaw ang nakaraang eksena ng labanan sa Glacium Holy Land. Ang lahat ng mga powerhouse na naruroon ay nakita si Ledger na binugbog pabalik, nakatakas sa mga pinsala. Ang 3 powerhouse ay tumigil lamang sa paghabol kapag ang isang pangwakas na tinig ay nakarating sa kanila. Natapos ang eksena doon. Ito ang lahat ng impormasyon na natipon ng aming lahi, mahinahon na sabi ni Yui. Maingat na sinabi ni Yuvan, ang nag-utos ng halt ay dapat na Glacium Princess. Gayunpaman, kakaiba ako kung bakit siya lumitaw pagkatapos na manatiling mailap sa loob ng maraming taon, kahit na matapos ang 4 na sinaunang karera ay nagsagawa ng malawak na paghahanap sa buong Dark World. Bukod dito, anong uri ng mga nilalang ang 3 powerhouse na namagitan sa oras na ito? Mayroong ilang mga banal na ranggo ng Celestial Ranggo sa gitna ng mga pangunahing primevals sa madilim na mundo, at ang 3 ay hindi naririnig. Hindi mahalaga kung saan sila nanggaling. 3 lang silang mga powerhouse sa Holy Celestial Rank. Mayroon kaming 2 beses sa maraming mga banal na ranggo ng Celestial Ranggo dito. Natatakot pa ba tayo sa kanila? Hayaan at makuha ang mga ito upang malaman ang tungkol sa sitwasyon. Panipi. Toto. Panipi, gumawa tayo ng direktang aksyon. Ang mga powerhouse sa silid ay nakatuon ang kanilang mga titig kay Yui, naghihintay para sa kanyang utos. Ang Yefteris ang pinuno sa 4 na sinaunang karera, at si Yui ang kanilang kinatawan. Sige, umalis tayo at tingnan. Tumayo si Yui. Kasunod ng kanyang utos,
Ang airship ay mabilis na sumulong at sa lalong madaling panahon lumitaw sa loob ng pangunawa ni Lemuel at Latros. Ang pagkakaroon ng airship, pareho silang tumayo. Dumating na sila. Sumimangot si Lemuel. Tinapik ni Latros ang kanyang balikat, na nagsasabing, sa pamamagitan ng malaking tanga, walang dapat alalahanin. Bukod, ang Glacium Princess ay nasa Glacium Holy Land ng matagal. Maaaring lalabas na siya sa lalong madaling panahon. Kailangan lang natin silang pigilan. Tumanggo si Lemuel at sinabing, sige, sundin natin ang plano na tinalakay namin kanina. Matapos ang isang maikling palitan, nawala sila mula sa kanilang mga orihinal na lugar at muling napakita sa madilim na puwang sa labas ng Glacium Holy Land, sa likod ng Cairo. Swish! Sa kadiliman, mabilis na sumulong ang airship. Sa isang iglap, lumitaw ito sa labas ng Glacium Holy Land. Tumigil ka, boses ni Lemuel. Sa sandaling iyon, tumigil ang airship. Si Yui ay lumabas muna, na sinundan ng maraming banal na mga powerhouse na ranggo ng Celestial. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5368. Yui ay lumakad ng maaga, na sinundan ng maraming mga banal na ranggo ng Celestial Rango. Ang mga nabubuhay na nilalang na lumakad mula sa airship ay lahat ng mga top-tier powerhouse, bawat isa ay may kakayahang ibagsak ang isang primeval mula sa madilim na mundo. Ang alinman sa kanila ay maaaring mangibabaw ng hindi mabilang na mga eroplano, maging ang gitnang eroplano. Mapahamak, marami. Maging si Latros ay huminga ng malalim nang makita niya ang maraming banal na celestial rango na mga powerhouse na lumilitaw. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Lemuel. Ang nangunguna ay si Yui, ang sobrang henyo ng lahi ng Yeftero. Ang kanyang presensya dito ay nagpapahiwatig na siya ay nasira hanggang sa banal na rango ng langit. Mula sa kanyang aura, tila siya ay stabli sa unang yugto ng banal na rango ng langit. Ang tatlong banal na rango ng celestial rango na kasama niya ay sina Dario Yeftero, Jackson Yeftero, at George Yeftero. Ang mga ito ay mga powerhouse ng henerasyong Karl ng Yeftero, na may seniority na higit sa kasalukuyang pinuno ng lahi ng Yeftero race. Nariyan din ang Holy Celestial Rank powerhouse mula sa lahi ng Suonteli, si Jerry Suonteli. Ang Holy Celestial Rank powerhouse mula sa Zoltram race ay tinatawag na Sol Zoltram. At ang huli, dapat mong kilalanin, ay si Yuvan Mora mula sa lahi ng Mevrai. Panipi. Nang makita ang lumilitaw na mga powerhouse, ipinadala ni Latros ang kanilang impormasyon sa pagkakakilanlan kay Lemuel. Sumimangot si Lemuel, malumanay na pinapasahe ang kanyang mga templo. Sinulyapan niya si Cairo, na tumayo pa, at tahimik na nagtanong, ilan ang mga powerhouse sa palagay mo na makatiis ang malaking tanga na ito? Kung ang apat na sinaunang karera ay sumusubok lamang sa tubig, maaari niyang pigilan ang hindi bababa sa apat. Kung talagang lalabas sila, maaari niyang pigilan ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa kapansanan sa kamalayan, at ang kanyang lakas lamang ay hindi maaaring may palabas ng buong buo. Panipi. Lihim silang nakipag-usap. Sa sandaling ito, si Yui mula sa Yefteris ay humakbang pasulong. Tumalon siya sa hangin, lumilitaw sa itaas ng airship. Sa sobrang kalmado na ekspresyon, tinignan niya ang tatlong mga powerhouse sa unahan at tinanong, guys, ang lugar na ito ay magkakasamang pinigilan ng apat na sinaunang karera. Ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng paglitaw dito at pagpatay sa aming mga alagad? Nais mo bang gumawa ng mga kaaway sa amin? Kalmado ang tinig ni Yui, ngunit sa ilalim ng katahimikan na iyon ay naglalagay ng isang surging na hangarin na pumatay. Agad na humakbang si Lemuel, ngumiti, at sinabing, ang lugar na ito ay magkakasamang pinigilan ng apat na sinaunang karera. Alam ko lamang na ito ang dating Glacium banal na lupain. Tatlo sa amin ay hindi gumala sa madilim na mundo sa loob ng mahabang panahon. Ngayon, nais nating lumabas at galugarin. Itinakda namin ang aming mga tanawin sa lugar na ito at plano na may taguyod ang aming sekta dito. Panipi. Humakbang din si Latros, na hinahawakan ang kanyang mga kamao, at sinabi, kami, ang tatlong madilim na banal, ay walang balak na salungatin ang apat na sinaunang karera. Gusto lang namin ang lugar na ito at nais na may taguyod ang aming sekta dito. Paano tayo maupo at talakayin ito? Kasunod ng plano na tinalakay sa pagitan ng Latros at Lemuel,
Ang layunin ay upang maiwasan ang paghaharap hanggat maaari at pagkaantala kung magagawa nila, lalo na pagkatapos ng 4 na sinaunang karera na natipon dito. Kung hindi na nila maantala pa, oras na upang kumilos si Cairo. Walang silid para sa negosasyon, malamig na nagsalita si Yui. Mag-iwan ka agad, o huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang kabuluhan. Ang 4 na sinaunang karera ay nagpadala ng maraming mga piling mga alagad upang bantayan ang lugar na ito, na may kahit na isang banal na powerhouse na ranggo ng Celestial na nangangasiwa nito. Alam nila na may isang misteryosong umiiral sa Glacium Holy Land. Gayunpaman, hindi sila masyadong malinaw tungkol sa kung ano ang eksaktong bagay na ito dahil mayroong isang pagbuo ng hadlang sa lugar na ito. Kahit na ang pagbuo ng master ng 4 na sinaunang karera ay hindi maaaring masira ito. Sa makatuwid, inilagay nila ang mga powerhouse dito. Sir Yui, ang prinsesa ng Glacium ay marahil ay pumasok sa Glacium Holy Land. Hindi na namin maantala, mangyaring bigyan ng utos na gumawa ng aksyon. Panipi. Oo, ang patuloy na pagkaantala ay maaaring humantong sa hindi inaasahang mga pangyayari. Ang banal na ranggo ng Celestial Ranggo mula sa lahi ng Yeftero ay hinikayat si Yui na gumawa ng isang paglipat. Naramdaman ni Lemuel at Latros na may isang bagay na naka-off at lihim na tinalakay ito. Nailipat ni Latros, bukod sa lahi ng Yeftero, ang iba pang 3 karera ay marahil ay hindi mawawala. Hayaan ang malaking tanga na makitungo sa 4 na mga powerhouse ng Yeftero, at ang natitira sa atin ay hahatiin ang natitirang mga kalaban. Mag-stall tayo hanggat maaari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5369. Mas madaling sinabi kaysa tapos na, ipinadala ni Lemuel na may isang nalulumbay na ekspresyon. Nasa maagang yugto lang ako ng banal na ranggo ng Celestial. Hindi ko casual na mahawakan ang isang random na kalaban. Pinagkadalubhasaan mo ang kasanayan sa martial arts. Panipi. Hindi ako maglakas loob na ipakita lamang ito. Kung gagamitin ko ang kasanayan sa martial arts dito, mabilis nilang masusubaybayan ito sa gitnang eroplano. Mahihirapan ito kapag gumanti sila. Pa rin, ang Brat at ang Yefteres ay sinumpa ang mga kaaway. Kung bakas ito pabalik, maaari nating tipunin ang lakas ng hindi mabilang na mga eroplano at ang gitnang eroplano. Sa pamamagitan ng pagharap sa Yefteres sa tulong ng mga glacis, ang mga logro ng ating tagumpay ay mataas. Bagaman nakipag-ugnay sila ng lihim, ang ekspresyon ni Latros ay napaka-relax, na parang tinatalakay ang isang bagay na hindi pagkakasunod-sunod. Sa kabilang banda, mukhang seryoso si Lemuel. Hindi niya magagamit ang arte ng Filmsurge sa labanan na ito. Ang sining ng Filmsurge ay isa sa mga nangungunang tier na lagda martial arts kasanayan sa gitnang eroplano. Bagaman walang nabubuhay na nilalang na alam kung ano ang ika-5 at ika-6 na yugto ng sining ng Filmsurge, ang 4 na sinaunang karera ay mabilis na masusubaybayan ang mga pahiwatig kung gagamitin niya ito. Maaari silang potensyal na ipahiwatig ang Ju Academy sa gitnang eroplano. Swoosh! Noon, 3 banal na celestial ranggo ng mga powerhouse mula sa lahi ng Yeftero na sabay-sabay na inilipat, na lumilitaw sa madilim na walang bisa sa unahan ng airship. Pigilan mo sila, malaking tanga. Huwag hayaan silang makalapit. Ang iyong minamahal ay mamamatay kung lumapit sila. Sigaw ni Lemuel. Hindi niya alam ang ugnayan sa pagitan ni Cairo at Kiana, ngunit maaari niyang hulaan na mahal ni Cairo si Kiana. Kung hindi man, hindi niya makinig sa kanya at patuloy na protektahan siya, kahit na sa kanyang may kapansanan sa pag-iisip. Nang marinig ito, nawala si Cairo mula sa orihinal na lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa harap ng 3 banal na celestial ranggo ng mga powerhouse mula sa lahi ng Yeftero. Ang 3 mga powerhouse ng lahi ng Yeftero ay gaganapin ang mataas na senyoridad sa loob ng karera, na nakarating sa gitnang yugto ng banal na ranggo ng langit. 3 sa kanila ang nagpalitan ng sulyap, at pagkatapos ay ang kanilang mga katawan ay naglabas ng isang kakilakilabot na aura. Sa sandaling ito, tila kung ang kanilang mga katawan ay na-overlay, na pinakawalan ang isang kakilakilabot na pag-atake. Madalas silang nag-iingat at nagbahagi ng isang pag-unawa sa isa't isa. Bukod dito, nilinang nila ang pambihirang supernatural na kapangyarihan. Gayunpaman, nahaharap sa mabigat na pag-atake na ito, si Cairo ay hindi cower ngunit sa halip ay tinanggap ito sa ulo. Boom!
Malakas na nakatiis ng Cairo ang pinagsamang pag-atake ng tatlong gitnang yugto ng banal na rango ng Celestial Rango. Ang kanilang mga overlay na katawan ay agad na nahati sa tatlong nabubuhay na nilalang, lahat ay humakbang paatras. Kasunod nito, ang kanilang mga mukha ay naging mapatla, at nag-spewed ng dugo. Gayunpaman, si Cairo ay nanatiling hindi gumagalaw sa kanyang orihinal na posisyon. Hindi niya tinuloy ang kalamangan ngunit simpleng napanood mula sa malayo. Ang malaking tanga na ito ay napakalakas. Nabigla si Lemuel at sinabi, tatlong gitnang yugto ng banal na Celestial Rank Powerhouse ang sumali sa puwersa upang mailabas ang isang supernatural na kasanayan sa lagda, at kinuha niya ito sa ulo. Si Latros ay mukhang nakaka-relax, na nagsasabing, tama iyon. Maraming mga powerhouse ang nabalitaan na naabot ang ranggo ng Quasi-Bliss, ngunit ang mga ito ay mga alingaw na kumakalat ng kani-kanilang karera upang maiwasan ang iba. Gayunpaman, ang malaking tanga ay talagang isang tunay na Quasi-Bliss rango ng rango. Sino ang makatiis sa kanya? Bagaman si Cairo ay nanatiling hindi gumagalaw at hindi umatras sa ilalim ng kakilakilabot na kapangyarihan, isang kakaibang puwersa sa loob niya ay marahas na sinisira ang kanyang katawan. Ang ekspresyon ni Yui ay naging libingan, nagbubulong-bulungan sa kanyang sarili, kailan lumitaw ang isang nakakatakot na powerhouse sa madilim na daigdig. Kahit na ang pinagsamang pagsisikap ng aming tatlong sekta na matatanda ay hindi siya may alog. Nakatitig siya kay Cairo. Bilang isang banal na rango ng Celestial Rango, napansin niya sa lalong madaling panahon ang abnormality ng Cairo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5370. Cairo ay napansin sa sinumang may kaunting lakas. Tila siya ay may kapansanan sa pag-iisip. Hindi na kailangang harapin siya ng direkta. Magpadala ng dalawang powerhouse upang makisali sa kanya, at ang natitirang pakikitungo sa iba pang dalawa. Kapag pinangangasiwaan natin ang dalawang iyon, maaari nating ipasok ang Glacium Holy Land at alamin kung nandoon ang prinsesa ng mga Glacies. Nang makita ang mga pahiwatig, agad na gumawa ng mga pag-aayos si Yui. Medyo nakakalito, sinulyapan ni Lemuel si Latros at tinanong, ano ang gagawin natin ngayon? Pag-urong, o harapin ang mga ito sa ulo. Panipi, si Latros ay nagsuot din ng isang seryosong ekspresyon. Hindi niya itinuturing na isang direktang paghaharap sa apat na sinaunang karera. Hindi niya kayang saktan ang mga ito, at hindi rin maaaring ang buong lahi ng Theaten. Swish! Noon lang, isang tunog ng hangin ang sumigaw. Kasabay nito, isang tao ang lumitaw sa harap nila. Ito ang pagdating ni James. Ang hitsura ni James ay wala sa kanyang orihinal na anyo, o hindi rin siya katulad ng 49. Binago niya muli ang kanyang hitsura. Sa kabila ng pagkakaroon ng ibang hitsura, alam ni Lemuel at Latros na ito sa kanya. Brat, bumalik ka na. Ano ang sitwasyon ngayon? Tanong ni Latros. Nagkibit balikat si James. Paano ko malalaman? Tinanong ni Lemuel, paano tayo umatras? Hindi, sagot ni James nang may pagpapasya. Ang lahi ng Mevrai ay iminungkahi ng isang plano sa kanya upang kaalyado sa lahi ng Glacium at makahanap ng isang paraan upang patayin si Yui. Kung umalis siya ngayon, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na makiisa sa mga Glacies. Tumingin si James sa malayo, kung saan makikita ang maraming banal na rango ng Celestial Rango. Ang lahi ng Yeftero ay may tatlo, lahat na umaabot sa gitnang yugto ng banal na rango ng Celestial, at kasama si Yui, na apat na ginawa sa kabuuan. Ang iba pang tatlong karera bawat isa ay may isang banal na Celestial Rango ng rango. Maliban kay Yuvan Mora mula sa mga Mevraies, na nasa unang yugto, ang iba ay nasa lahat ng gitnang yugto. Sama-sama, mayroong 7 banal na rango ng Celestial Rango. Sa kanilang panig, 2 lamang kung hindi kasama si Cairo. Ang paglaban sa pag-atake mula sa apat na sinaunang karera ay napakahirap. Si James ay gumawa ng ilang mga hakbang pasulong, naskan ang apat na sinaunang karera sa harap niya. Kalmado niyang sinabi, alin sa inyo ang maaaring kumatawan sa iyong lahi? Pag-usapan natin. Nang makita ito, medyo nagulat si Yui. Ang brat na ito ay walang mataas na kaharian sa paglilinang, at nagtaka siya kung bakit makikinig sa kanya ang dalawang powerhouse. Sa pagkuha ng ilang higit pang mga hakbang pasulong, tiningnan niya si James at tinanong, ako si Yui Yeftero mula sa lahi ng Yeftero. Maaari ko bang tanungin kung sino ka?
Yui Yeftero. Narinig ni James ang tungkol kay Yui. Hindi kailanman narinig tungkol sa iyo, walang tigil na sagot ni James. Bago ito, tinalakay nila ang diskarte ng pagsisikap na mag-stall para sa oras hanggat maaari. Sinabi niya, ako ay isang buhay na mula sa Thiegnostos. Binigyan ako ng aking pinuno ng lipi ng isang misyon upang magdala ng ilang mga subordinate sa madilim na mundo at gumawa ng isang pangalan para sa aming sarili. Nagustuhan ko ang lugar na ito at plano kong may taguyod ang aking sarili dito. Mabait kong hilingin sa iyo na umalis. Sa hinaharap, bibisitahin ko ang mga regalo bilang isang paghingi ng tawad. Sinimulan ni James ang paggawa ng isang kwento. Ang mga nabubuhay na nilalang ng apat na sinaunang karera ay nalilito at kainahinala. Ang Thiegnostos. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5371. Ano iyon? Hindi ko pa naririnig ito. Wala rin ako clue. Ang mga kalalakihan ay mga miyembro ng apat na sinaunang karera, na siyang pinakamalakas na pangkat ng panguna sa madilim na mundo. Halos lahat sila ng impormasyon sa pinakabago at pangunahing mga nangyari sa madilim na mundo. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakarinig tungkol sa Thiegnostos na ito. Sa katotohanan, si James ay gumawa lamang ng isang kwento tungkol dito. Habang sumulyap siya sa mga nalilito na mukha, nagsimula si James, wala sa inyo ang maririnig tungkol sa templo ng Thiegnostos dati. Ito ang batayan para sa aking mga tao. Isang lihim na lahi ng primeval na nagmula sa madilim na mundo. Gayunpaman, ang aking mga tao ay nananatiling karamihan sa ating teritoryo. Sa makatuwid, natural lamang na hindi mo narinig ang tungkol sa templo ng Thiegnostos. Panipi. Inayos ni Yui si James na may matinding titig. Naramdaman niya na si James ay pumasok lamang sa huli na yugto ng ranggo ng Petit Celestial. Gayunpaman, maaari ring sabihin ni Yui na si James ay nagtataglay ng mga pambihirang kapangyarihan sa mga tuntunin ng kanyang pisikal na katawan. Si Yui ay naiintriga din sa kwento tungkol sa Thiegnostos. Tinanong niya, nasaan ang Thiegnostos na iyong pinag-uusapan? Gayun din, ano ang pangalan ng iyong lahi o mga tao? Gaano ka kaiyahiya sa iyo? Si Latros ay gumawa ng isang hakbang pasulong at bark, sa palagay mo may karapatang magtanong tungkol sa Thiegnostos. Bakit ka, Panipi? Nararamdaman ni Yui ang kanyang galit na kumukulo sa pagiging reprimanded ni Latros. Namagitan si James, na nagsasabing, hakbang pabalik. Hahawakan ko ito. Kinutya ng Latros ang loob sa napakatalino na kumikilos ni James bilang kanilang pekeng pinuno. Gayunpaman, nagtago siya ng tuwid na mukha at sinundan ang mga tagubilin ni James. Sinabi ni James na nakangiting, inaasahan kong hindi mo maiisip ang kanyang maikling pag-uugali. Patawarin mo ako, ngunit hindi ko masabi sa iyo kung nasaan ang Thiegnostos o ang pangalan ng aming lahi. Gayunpaman, maibabahagi ko sa iyo ang dahilan kung bakit napili ko ang lugar na ito. Ang mga mula sa apat na sinaunang karera ay nanatiling mata kay James. Wala pa rin silang clue kung ano ang Thiegnostos. Gayunpaman, si James ay may maraming karampatang mga magsasaka sa kanyang panig, at ipinahiwatig nito ang kalidad ng lakas ng tao na mayroon si Thiegnostos. Sa makatuwid, pinili ni Yui at ang iba pa na obserbahan ang sitwasyon ng mas mahaba. Sa aming wika, ang Thiegnostos ay nangangahulugang transcendental. Pinili ng aking ama ang pangalan tulad ng sinabi niya na kinakatawan nito ang mga kapangyarihan at kakayahan na mayroon ang ating mga tao. Sa kanyang opinyon, tayo ang wala sa maraming mga primevals ng madilim na mundo at ang iba pang mga nilalang ng labas ng mundo na karapat-dapat na gamitin ang pangalang Thiegnostos. Panipi. Si James ay isang natural sa paggawa ng mga malalayong kwento na ito ay nakakumbinsi. Tinuro niya si Cairo. Nilikha ng aking ama ang papel na ito upang maprotektahan ako. Bago ako umalis sa bahay, sinabi sa akin ng aking ama na ang papel na ito ay sapat na upang matiyak ang aking kaligtasan. Hindi mahalaga kung sino ang aking mga kaaway, maaari niyang palayasin ang halos anumang mga magsasaka o pangunan ng mga miyembro mula sa buong Dark World. Ang mga tao mula sa apat na sinaunang karera ay hindi nag-aalinlangan sa mga kakayahan ng Cairo dahil ang lalaki ay nag-iisa na natalo ang tatlong matatanda mula sa lahi ng Yeftero. Gayun din, sa wakas ay natanto nila kung bakit may isang bagay na nakaramdam ng kakaiba tungkol sa Cairo dahil ito ay siya ay isang papay.
Naglakad si James sa Cairo. Tumingin siya sa lalaki at nagbigay ng isang maliit na buntong hininga. Orihinal na, nais ng aking ama na bigyan siya ng isang kompletong kaluluwa at gawin siyang isang tunay na pagkatao. Gayunpaman, ang papel na ito ay umabot sa ranggo ng quasi-transcendental bliss at nagtataglay ng mga pambihirang kapangyarihan. Kung siya ay naging isang tunay na pagkatao na nagmamay-ari ng kanyang sariling malayang kalooban at emosyon, maaaring may panganib sa kanya na lumaban sa akin. Panipi. Ipinagpatuloy ni James, dahil maaaring maging banta sa aking kaligtasan, nagpa siya ang aking ama na mag-imbento sa kanya ng isang hindi kumpletong kaluluwa. Sa ganoong paraan, susundin niya ang aking mga utos ng masunurin. Halos lahat ng mga miyembro mula sa 4 na sinaunang karera ay nahulog para sa kwento ni James. Gayunpaman, si Yui ay nanatiling cool na ulo. Mahinahon na tinanong niya, ang prinsesa ng Glacium race sa loob ng Holy Land. Tumugon si James, "Oh, ang ginang na iyon. Iniligtas ng aming mga tao ang prinsesa ng mga Glaces noong nakaraan. Bumalik noon, pinayuhan namin siya na palayain ang kanyang mga sama ng loob. Kaya, wala kang kailangan na mag-alala ngayon. Hindi susubukan ng ginang na eksaktong paghihiganti sa 4 na sinaunang karera, o susubukan ng mga tao mula sa Theognostos na makialam sa iyong mga gawain." Dahan-daang lumakad si Yui kay James at sinabing, "Wala akong pakialam kung sino ka o kung saan ka nanggaling. Ang prinsesa ng Glaces ay dapat mamatay ngayon." Panipi. Tumaas ang aura ni Yui sa bawat hakbang na kanyang kinuha. Natugunan ni James ang kanyang tingin. "Masaya lang ako sa pamamagitan ng pagsisikap na lutisin muna ang sitwasyon sa pamamagitan ng isang pag-uusap. Akala mo ba talaga kami ay matakot na dalhin ka?" Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5372. Mga kasalanan ay hindi nakaramdam ng takot sa bahagya kahit na nakaharap siya kay Yui, na lumitaw ng labis na dami ng aura. Bagaman mayroon siyang medyo mababang ranggo ng paglilinang, gayunpaman ay pinasaya ni James ang nagtatanggol na kapangyarihan ng kanyang katawan. Maaaring hindi mapahamak ni Yui ang aktwal na pinsala kay James kahit na pinakawalan niya ang isang buong pag-atake. Sa sandaling sinimulan ni Yui na lumapit kay James, ang mga matatanda mula sa lahi ng Yeftero at ang mga magsasaka mula sa Suonteles at ang Zoltrams ay sumunod din. Si Yuvan lamang mula sa lahi ng Mevrai ang nanatiling nakatayo sa parehong lugar. Ang isang malalim na pagsimangot ay iginuhit ang kanyang mga browser. Halos maramdaman niya ang pag-igting sa hangin. Sa sandaling iyon, ang tao sa isang itim na balabal na nakateleport at muling nabuo sa harap ni James. Inilabas niya ang kanyang aura, na agad na naghugas sa mga magsasaka sa tapat niya at labis na pinalakas ang kanilang mga auras. Tumayo, tumawag si James kay Cairo. Isang malabong pulang ilaw nag-glimpse sa mga mata ni Cairo. Tumayo siya roon habang siya ay nagpo-proseso ng kanyang mga saloobin. Noon lang, isang boses ang tumunog sa kanyang ulo. "Tumayo ka, at makinig sa taong iyon ngayon." Inihatid ni Kia na ang kanyang tinig sa Cairo mula sa loob ng mga bakuran ng Holy Land. Sa kabila ng pagiging isang saradong pintuan ng pagmumuni-muni, alam ni Kia na kung ano ang nangyayari sa labas dahil palagi niyang susuriin ang kanyang paligid. Nang matanggap ang mga utos ni Kia na, humakbang si Cairo at lumipat upang tumayo sa likuran ni James. Tumalikod si James kay Yui. "Binalaan ako ng aking ama na ang 4 na sinaunang karera ng madilim na daigdig ay mabibigat na puwersa na hindi ko dapat gawin ang mga kaaway. Hindi ko nais na gawin iyon, ngunit natatakot ako na hindi kita papasok sa lugar na ito ngayon. Tulad ng sinabi ko, ang prinsesa ng mga Glaces na nagtatago sa loob ng Glacium Holy Land ay dapat mamatay ngayon," sabi ni Yui sa isang mahigpit na tinig. Ibinagsak ni James ang kanyang tingin habang naisip niya kung ano ang magagawa niya upang bumili ng mas maraming oras para sa kanilang panig. "Hindi ito gagawa ng anuman sa atin kung patuloy tayong makipaglaban sa ganito." Matapos ang isang maikling sandali, iminungkahi ni James, "Bakit wala tayong pusta?" Hinintay ni Yui na magpatuloy si James. Sinabi ni James, "Mananatili sa mismong lugar na ito at kumuha ng 3 mga hit mula sa iyo. Kung makakaligtas ako sa lahat ng 3 mga hit, ikaw at ang iyong mga miyembro ay kailangang umalis sa lugar na ito. Kung hindi ako, maaari kang magkaroon ng access sa Glacium Holy Land kaagad. Ano ang sasabihin mo tungkol doon?"
Panipi. Tumingin si Yui kay James pensively. Masasabi na niya na mayroong napakalawak na kapangyarihan na nakapaloob sa pisikal na katawan ni James. Gayunpaman, dahil ang mga kapangyarihang iyon ay lubos na nauugnay sa ranggo ng paglilinang ng isang tao, hindi inakala ni Yui na ang mga kapangyarihan ni James ay sapat upang makamit ang kawalan ng kakayahan sa ngayon. Bukod dito, kahit na pinagkadalubhasaan ni James ang ilang uri ng napakahusay na mga kasanayan sa pagtatanggol, may mga limitasyon sa kung magkano ang magagawa niya sa antas ng isang petit celestial ranggo ng ranggo. Habang si Yui ay malalim pa rin sa pag-iisip, idinagdag ni James, hindi ako gumagamit ng anumang mga kasanayan sa lagda. Tatayo lang ako dito at kukunin ang hit. Sa likuran niya, tumayo roon sina Lemuel at Latros at ngumiti ng mabuti. Maaari nilang sabihin kay James na sinusubukan na akitin si Yui sa kanyang bitag. Sa kabilang banda, pareho ni Thea at Yuvan ang nag-aalala. Pinag-isipan ni Yuvan, mayroon ba siyang isang nais na kamatayan? Si Yui ay isang henyo na antas ng halimaw. Kahit na siya ay pumasok lamang sa maagang yugto ng banal na ranggo ng Celestial, ang mga naabot sa huli na yugto ng parehong ranggo ng paglilinang ay hindi masyadong tumagal kay Yui sa isang labanan. Katulad nito, ang iba pang mga magsasaka ay hindi makapaniwala kung ano ang kanilang narinig. Ang isang huli na yugto ng Petit Celestial Rank Cultivator ay nagsabing hindi nila gagamitin ang anumang mga kasanayan sa pagtatanggol upang hadlangan ang mga pag-atake ng isang banal na Celestial Ranggo ng ranggo. Ito ay simpleng pagpapakamatay. Gayunpaman, alam ni Yui na hindi mawawala si James na hindi mapapalabas ni James ang isang walang katotohanan na mungkahi ng walang kadahilanan. Ang lalaki ay dapat na medyo tiwala sa pagpanalo upang iminungkahi ang pusta. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Zen, kinumpirma ni Yui na si James ay pumasok sa huling yugto ng ranggo ng Petit Celestial. Maaari rin niyang makita ang pagkakaroon ng isang napakalawak na kapangyarihan sa katawan ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5373. Hindi sa kasamaang palad, nabigo si Yui na makita kung paano ginawa ang katawan ni James mula sa iba't ibang mga mahahalagang materyales na pinagsama. Iyon ay dahil na inilatag ni James ang mga base na materyales na mabigat sa mga kapangyarihan ng Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano ng pagkakaroon. Pagkatapos, maingat niyang isinama ang kanyang kaluluwa sa kanyang kasalukuyang katawan, ng kaunti. Sa makatuwid, ang iba ay halos hindi makilala ang banayad na pagkakaiba sa pagitan ng katawan ni James at ang mga katawan ng ibang mga nabubuhay na nilalang. Si Yui ay ganap na walang gana sa katotohanan na ang katawan ni James ay halos hindi malalampasan. Sige, matapos ang ilang sandali, sumang-ayon si Yui sa mungkahi ni James para sa isang pusta. Inaasahan kong hindi mo ito ikinalulungkot, Yui Yeftero, sagot ni James. Hindi ako. Kung magtagumpay ka sa pagkuha ng 3 mga hit mula sa akin, ako at ang aking mga tauhan ay aalis ng sabay-sabay, walang tigil na sinabi ni Yui. Labis na tiwala si Yui sa kanyang mga kapangyarihan na sasang-ayon siya sa isang labanan sa isang magsasaka sa huling yugto ng banal na ranggo ng Celestial sa isang tibok ng puso. Halos hindi niya makita si James, na isang Petit Celestial Ranggo ng ranggo, bilang isang banta. Maaari kang magsimula ngayon. Si James ay gumawa ng ilang mga hakbang pasulong at teleport sa isang lugar na malayo sa madilim na walang bisa. Kasabay nito, lumipat si Yui sa parehong lugar ng walang bisa bilang James. Samantala, ang iba pang mga miyembro ng 4 na sinaunang karera ay nanatili sa kanilang mga lugar. Itinaas ni Yui ang kanyang kamay. Ang isang bola ng enerhiya ay nagsimulang bumubuo sa gitna ng kanyang palad. Isang malabong ngiti ang sumalampak sa kanyang labi habang tinitigan ni Yui ang likuran ng kanyang kamay. Bigla, nag-teleport si Yui at muling lumitaw sa harap ni James. Hinawakan niya ang kanyang palad laban sa dibdib ni James. Isang malaking crack na nabuo sa dibdib ni James, ang pangalawang palad ni Yui ay nakipag-ugnay sa kanya. Ang crack branched sa pinong, mahabang bitek na kumakalat sa buong katawan ni James. Sa kabutihang palad, pinamamahalaang ni James na buo ang kanyang katawan. Kasabay nito, si James ay ipinadala na lumilipad sa hangin dahil sa puwersa ng pag-atake ni Yui. Ang pag-atake ay napakalakas na ang mga bitek ay lumitaw sa nakapalibot na espasyo at ang panginginig ay maaaring makaramdam ng libo-libong metro ang layo.
Nang sa wakas ay pinamamahalaang ni James ang kanyang sarili, nadama niya ang isang mainit na bumangon sa kanyang lalamunan at nag-ubo ng dugo halos agad. Bagaman ang katawan ni James ay lubos na pinahusay upang gawin itong nababanat, si Yui ay gayunpaman ay nakapagpapahamak ng aktwal na pinsala sa kanyang katawan. Gayun din, maaaring makaramdam si James ng isang nakakasakit na sakit sa kanyang kaluluwa dahil naapektuhan din ito ng pag-atake ni Yui. Kumalas siya sa sakit. Gayunpaman, dahil sa mga natatanging katangian ng katawan ni James at ang mga kapangyarihan ng Iles, si James ay nagtataglay ng pambihirang pagtatanggol at pagpapagaling sa sarili sa kanyang katawan. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng mga pinsala na natagpuan sa katawan ni James ay gumaling. Shit, bakit sila gumaling? Inaasahan kong bumili ng mas maraming oras sa pamamagitan ng pagsasabi na kailangan kong pretuhin muna ang mga sugat na iyon bago kumuha ng pangalawang hit. Isumumpa si James sa loob. Pagkatapos, mabilis niyang tinatakan ang Iles upang pigilan ang pansamantalang mga kapangyarihan nito. Samantala, tinitigan ni Yui si James na may matinding tingin. Siya ay itinuturing na isang bihirang henyo na nagtatanim ng kanyang panahon na lumampas sa marami sa kanyang mga mahuhusay na kapantay. Gayun din, ito ang unang pagkakataon sa isang napakatagal na habang si Yui ay ganap na pinakawalan ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi siya gumamit ng anumang mga espesyal na item o kasanayan sa lagda. Gayunpaman, ang unang pag-atake ay isang pagpapakita ng buong kapangyarihan ng base ng paglilinang ni Yui. Karaniwan, kahit na ang isang tao na magkatulad na ranggo ng paglilinang bilang Yui ay magpapanatili ng matinding pinsala sa pagtanggap ng hit na iyon. Gayunpaman, si James, na isang petit celestial ranggo ng ranggo, ay lumitaw na ganap na maayos matapos na mahit. Sino ang lalaking ito? Sinasabi ba niya ang katotohanan tungkol sa Theagnostos? Mayroon ba silang mga magsasaka na pumasok sa maalamat na ranggo ng Transcendental Bliss? Maaari bang ang mga anak ng mga magsasaka ay may pambihirang talento din sa paglilinang? Napansin ni Yui. Hindi mapigilan ni Yui ngunit nababahala habang isinasaalang-alang niya ang mga posibilidad na iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5374. Masalimuot na unang pag-atake ni Yui. Ang mga pinsala ni James ay gumaling sa isang instant. Dahil nais ni James na bumili ng mas maraming oras, mabilis niyang tinatakan ang mga kapangyarihan ng Iles. Alam ni James na ang mga miyembro ng apat na sinaunang karera ay hindi karaniwang mga magsasaka. Bukod dito, hindi inakala ni James na igagalang ni Yui ang kanyang pangako kahit na nawala ang pusta sa kalaunan. Tanging ang mahina ay nakasalalay sa mga kapangyarihan ng isang kasunduan. Ang mas malakas na panig ay maaaring pabayaan lamang ang kasunduan at gawin ang nais nila. Si Yui ay matapat na nagulat dahil ginamit niya ang kanyang buong kapangyarihan sa unang hit. Ang iba pang mga magsasaka mula sa apat na sinaunang karera ay mayroon ding hitsura ng pagkalito sa kanilang mga mukha. Halos hindi sila makapaniwala na ang isang petit celestial ranggo ng ranggo ay lumabas sa pag-atake na ganap na hindi nasaktan. Tila pinapabayaan kita, binata. Nagsimula si Yui, humanga ako sa mga kakayahan ng mga mula sa Theagnostos. Ang iyong ranggo ng paglilinang ay medyo mababa, ngunit ang mga kapangyarihan na nakapaloob sa iyong katawan ay napakalakas. Gayunpaman, hindi na ako mapipigilan para sa aking natitirang pag-atake. Napangiti sa kanya si James. Maaari kang lumapit sa akin kahit anong mayroon ka. Hindi ko rin subukan na iwasan ito. Ang isang ulap ng madilim na ambon ay nagsimulang magtipon sa itaas ng ulo ni Yui habang siya ay tumayo sa parehong lugar, hindi gumagalaw. Ang mga ambon ay aura ni Yui. Habang lumilitaw na tumaas ang aura ni Yui, ang ilang labis na auras ay nakatakas sa paligid sa anyo ng mga itim na mist. Hindi masabi ni James kung anong pamamaraan o kasanayan sa lagda na ginamit ni Yui upang mapahusay ang kanyang aura at kapangyarihan. Gayunpaman, maiintindihan niya kung paano ang aura at kapangyarihan ni Yui sa unang yugto ng banal na ranggo ng Celestial ay nakataas sa antas ng huling yugto ng banal na ranggo ng langit. Ang mga mula sa apat na sinaunang karera ay hindi nagulat nang makita ang pagbabago sa aura ni Yui dahil alam nilang lahat ang kanyang mga kakayahan. Ang taong Yeftero ay napakalakas. Kinuha ni Lemuel ang kanyang mga browser. Bagaman ang 49's body ay lubos na matibay,
Hindi ko akalain na makatiis siya sa pag-atake mula sa isang banal na celestial rango na nagtatanim ng mga pinakabagong kapangyarihan. Hindi ba lahat ng kanyang mga pagsisikap ay mag-aaksaya kung siya ay mawawasak ng taong iyon sa oras na ito? Panipi. Si Latros ay mukhang nag-aalala din. Sa palagay ko ay dapat niyang makatiis ito. Gayun din, ang mga nakamamatay na hit na ito ay maaaring makatulong sa 49 na kaluluwa na mag-fuse at mag-synchronize ng mas mahusay sa kanyang katawan sa tuwing nakaligtas siya sa kanila. Kahit papaano, kailangan mong mamagitin kung naramdaman mong nasa panganib ang kanyang buhay. Si Lemuel ay nag-ungol sa isang mababang tinig, siya at ako ay napunta sa malayo. Ayaw kong iwanan ang lugar na ito sa aking sarili. Sa kabilang banda, sina Thea at Yuvan ay may mabagsik na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Si Yuvan, lalo na, ay nagulat nang makita niya na nagtagumpay si James na kumuha ng unang pag-atake ni Yui. Gayunpaman, si Yuvan ay nagsisimula ng mag-alala muli. Nakita nilang lahat kung paano handa si Yui upang mailabas ang kanyang mga kapangyarihan sa kanyang tunay na potensyal sa oras na ito. Ang susunod na pag-atake ni Yui ay magiging kasing lakas ng isang hit mula sa isang magsasaka sa huling yugto ng Holy Celestial Rango. Ilan lamang sa mga tao sa buong madilim na mundo ang makakaligtas sa hit. Noon lang, lumipat si Yui. Katulad sa unang pag-atake, si Yui ay nag-teleport kay James at muling nabuo sa harap niya sa isang mata. Habang nakipag-ugnay ang palad ni Yui sa dibdib ni James, makaramdam si James ng labis, mabisyo na enerhiya na kumalat mula sa lugar na iyon hanggang sa nalalabi sa kanyang katawan. Sa isang flash, malalim na bitik na nabuo sa buong balat ni James. Ang mga mata ni James ay nagulat sa pagkabigla. Siya ay nagyelo sa lugar habang ang kanyang isip ay blanko. Kasabay nito, ang mga kapangyarihan ng Genesis ng iba't ibang mga eroplano na na-ingrain sa katawan ni James ay naisaaktibo. Ang mga kapangyarihang iyon ay nabuo ng isang proteksyon na selyo sa katawan ni James. Sa kasamaang palad, ang proteksyon na nabuo ng mga kapangyarihan ng Genesis ay nabasag ng halos agad. Para kay James, ang oras ay tila na pause sa sobrang oras na iyon. Boom! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5375. Ang nakalagay na mga kapangyarihan ng pag-atake ni Yui ay sumabog sa loob ng katawan ni James at pinapagod ang kanyang laman ng walang awa. Sa kabutihang palad, ang katawan ni James ay hindi naghiwalay o napukaw sa mga piraso. Sapat na nakakagulat, ang kanyang laman ay mabilis na nag-fuse muli upang mapanatili ang hugis ni James. Pagkatapos, ang napakalawak na puwersa ng pag-atake ni Yui ay nagtapon ng katawan ni James at sinira ang nakapaligid na espasyo. Huminto lamang si James nang bumagsak siya sa walang bisa at natigil sa isang spatial black hole sa kalaunan. Ang iba pang mga magsasaka ay nabigla matapos makita kung ano ang nangyari. Mayroong kakaiba sa katawan ng taong iyon. Gaganapin ito kahit na ang pag-atake ni Yui ay napatay ito. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa bihirang, mga espesyal na materyales na pinalakas at pinagsama ng maingat. Napakahusay. Tama siya. Tulad ng inaasahan ng templo ng Theognostos na may mga magsasaka ng rango ng Transcendental Bliss. Nagawa nilang lumikha ng tulad ng isang nababanat na katawan para sa kanilang mga miyembro. Gayunpaman, kahit na ang pag-atake ni Yui ay hindi nawasak ang katawan ng taong iyon, dapat itong durog ang kanyang kaluluwa. Ang mga napapanahong mga magsasaka mula sa apat na sinaunang karera ay nagawang gawin ang mga detalyadong obserbasyon ng kinuha ni James ang pangalawang hit ni Yui. Samantala, nabold ni Thea ang kanyang mga kamao. Pinagpapawisan ng pawis ang noo niya. Ang iyong kataas-taasan, hindi ka dapat kumilos ng walang tigil. Natatakot si Yuvan na maaaring magmadali si Thea sa tulong ni James. Kaya, naglagay siya ng isang selyo upang hindi mapigilan ang pag-iwan sa kanyang kasalukuyang lugar. Karamihan sa mga magsasaka doon ay nag-post na ang kaluluwa ni James ay hindi makatiis sa pangalawang pag-atake ni Yui sa kanyang kasalukuyang rango ng paglilinang. Gayunpaman, ang parehong Lemuel at Latros ay lihim na humihinga ng isang buntong hininga. Ang dalawa sa kanila ay napanood kung paano nilikha ni James ang kanyang bagong katawan. Kinuha ni James ang kanyang kaluluwa ng isang pinong thread ng sabay-sabay at maingat na naimbak ito sa kanyang bagong katawan. Sa teoryang pagsasalita, ang kaluluwa ni James ay magiging buo pa rin kung ang kanyang katawan ay makakaligtas sa hit na ngayon.
Sa makatuwid, sina Lemuel at Latros ay kumbinsido na si James ay mabubuhay pa. Noon lang, may lumipat sa loob ng spatial black hole na matatagpuan sa malayo sa iba. Ang isang tao na ganap na natatakpan ng dugo ay umakyat mula sa itim na butas ng dahan-dahan. Ito ay si James. Kapag ang kanyang katawan ay halos napunit ng hit ni Yui kanina, ang kaluluwa ni James ay nasira rin. Sa kabutihang palad, ang mga natatanging kapangyarihan ng kanyang katawan ay sapat upang mapanatili ang integridad ng kanyang katawan at kaluluwa. Gayunpaman, si James ay nagtamo ng malubhang pinsala matapos makuha ang pangalawang hit. Ang mga magsasaka mula sa apat na sinaunang karera ay nagulat nang makita na hinayla ni James. Ang nakasimangot sa noo ni Yui ay lumalim ng mas malalim. Hindi niya inaasahan na makaligtas si James sa pangalawang hit. Gayunpaman, lumitaw si James sa harap ng kanyang mga mata muli, sa kabila ng kanyang mga pinsala. Nakarating si James sa isang nakaupo na posisyon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang sheet. Sinabi niya sa isang mahina na tinig, tulad ng inaasahan ng kilalang at bihirang henyo mula sa lahi ng Yeftero. Halos pinamamahalaang mo ako na mapuko ako sa pangalawang hit na ngayon. Ipinagpatuloy niya, naiwan kami kasama ang pangwakas na hit ngayon. Sa kasamaang palad, nagtamo ako ng maraming pinsala. Dapat mong pahintulutan akong pagalingin ang aking mga pinsala. Kung hindi, magiging hindi makatarungan para sa akin. Alam ni James na hindi niya magagawang kumuha ng pangwakas na suntok mula kay Yui, lalo na noong siya ay napakasama na nasugatan. Kailangan niyang bumili ng oras hanggang sa si Kiana ay tapos na sa kanyang pagsasanay. Gayunpaman, kung hindi ito papayagan ng sitwasyon, nagpa siya si James na susuko siya. Wala siyang plano na pumunta hanggang sa isakripisyo ang kanyang sariling buhay upang matulungan si Kiana.